Salamat, magandang gabi sa lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Ngayong gabi, marami tayong mga bagay na dapat pag-usapan at mga bagay na naitabi natin noong nakaraang live. Pero may ilan din akong mga opinyon at komento na gustong ibahagi tungkol sa ilang mga komentong lumalabas, sabihin na natin sa Italia, na para sa akin ay talagang interesante at gusto ko silang bigyang komento. Hindi naman ganun karami. Yung posisyon ng mga nagsabi noon na sa totoo lang ay wala akong pakialam sa posisyon nila, kundi mas interesado ako sa katotohanan, lalo na sa aspeto ng panahon ng mga bagay na ito. Ito ay isang buod na nakita ko sa X, pero nakita ko itong medyo interesante, lalo na ngayong panahon na pinag-uusapan ang mga bansang Baltic at may dalawang kwentong umiikot tungkol sa mga bansang Baltic. May isang panig na nagsasabing ang mga bansang Baltic ay banta sa Russia na gusto nilang sakupin ng Russia, at may isang panig naman na nagsasabing ang mga Ruso ang gustong sumakop sa mga bansang Baltic. Salamat! Kunin natin ang dalawang bagay, harapin muna natin ang isa, tapos ang isa pa, dahil hindi naman laging itim o puti ang mga bagay. Simulan natin dito. Narito si Travaglio, bisita, na halos sinasabi na ang muling pag-armas, ang malaking muling pag-armas ng mga bansang Baltic ay maaaring magudyok sa Russia na totoong atakihin sila. Kung sa isang punto, makita niyang ang mga estado ng Baltic, Poland at Germany ay armado hanggang sa ngipin. Baka ituring niya silang mga banta, hindi ba? Ito ba ang gusto natin o gusto natin? Oo, makita ang Poland, Germany, ang mga bansang Baltic at sila ay maaring ituring bilang mga banta. Ito ba ang gusto natin? Tanong ni Travaglio. Hindi lang siya ang nagkomento tungkol sa mga bansang Baltic. Nakakawiling makita na pare-pareho ang sinasabi ng lahat, pati ni Professor Rossi Ursi. Oo, balang araw masasakop ng Russia ang mga bansang Baltic, ngunit bilang resulta, ibig sabihin, muling mag-aarmas ang mga bansang Baltiko ang Rusya o kaya dahil nararamdaman niyang nanganganib siya, sasakupin niya sila. Mahalagang usaping pang-oras dito, inilalagay ito ni Orsini, sinasabi niyang bilang resulta. Ayon kay Travaglio, muling nag-aarmas sila kaya maaaring makita ng Russia ang mga Baltiko na armado hanggang ngipin. Interesanteng makita ito. Naroon din si Caracciolo, direktor ng Limes, na wala naman doon. Meron tayong, hindi ko alam, ang Hungary at Slovakia na halos kumapanig kay Putin. Meron tayong mga bansang Baltiko na gusto sanang sumakop, gusto nila. Siyempre, sa mga pantasya nila, nandyan si Basile at Alessandro Di Battista, pareho lang, at Aboglipe. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi tugma ang dalawang bagay pagdating sa oras. Ngayon, maraming nagsasalita tungkol sa mga Baltiko dahil sa usapin ng mga nangyayari tungkol sa mga drone ng Ukraine na dumadaan sa ruta ng mga bansang Baltiko para tamaan ng Russia. Gaya ng sinabi natin sa short, marami sa mga drone na napunta sa loob ng bansa ay dahil sa mga aktibidad ng jamming ng Russia. Ang jamming ay isa at ibang usapan na yon, pero hindi lahat ng kaso ay ganito ang paliwanag. Malinaw na may kalabuan kung saan sinasamantala ng mga Ukrainian ng airspace. Alam nilang ang mga Ruso ay higit pa sa jamming ay wala nang magagawa para matamaan ng mga target. Makikita mo sa Hilagang Silangan, Hilagang Kanluran ng St. Petersburg. May ilang pag-atake silang ginawa. Tapos may ilan sa mga drone na ito ang nakatama rin kahit na na-jam na ng mga Ruso. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon dahil sa ilang kaso ay talagang nakapasok sila sa loob ng bansa. Bukod pa dyan, ang huling drone ng Ukraine ay pinabagsak ng isang F-16 na minamaneho ng isang pilotong Romano. Para magbigay ng ideya, nagkaroon din ng pagbibitiw ng isang ministro ng depensa. At saka, dahil ang partido ng Ministro ng Depensa, hindi ko matandaan kung mula sa Estonia o Estonia, parang mula sa Latvia, ay inalis ang suporta sa gobyerno, kaya napilitan ding magbitiw ang punong ministro. Ito ay dahil isa sa mga drone ay napunta sa ibabaw ng isang pasilidad na pang-industriya. Kaya marami talagang ganitong mga pangyayari dahil syempre habang mas ginagamit ng mga Ukrainyano ang airspace ng mga bansang Baltiko, mas tumataas ang panganib na madamay sila.
Pero para sa akin, iba ang mahalagang punto ng kwento. Ibig kong sabihin, napansin nyo ba na kung titingnan sa usaping panahon, sinasabi ng mga komentador na ito, ang mga bansang Baltic ay muling nag-aarmas. Ano ngayon? Ibig sabihin, maaring tumugon ang mga Ruso. May ilang mga problema. Una, tingnan natin kung kaya ng mga bansa ang Baltiko. Punong ministro ng Latvia, Evika Silina, ayan, magaling. Tingnan natin kung ang mga bansang Baltiko sa paglipas ng mga taon ay naging banta ba talaga sa mga Ruso? Ito ay isang graph mula sa International Strategic Studies, mga 10 hanggang 12 taon nang nakalipas. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ito bago pa man ang pananakop sa Crimea. Bago pa man ang pananakop sa Crimea, ganito ang bilang ng mga tropa ng Estonia, Latvia at Lithuania. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ang tungkol sa 3,750 na sundalo para sa Lithuania, 1,400 para sa Latvia at 5,300 para sa Estonia. Walang eroplano. Kung hindi man kakaunting eroplano ng paniniktik, walang kakayang nakabalute, gaya ng nakikita ninyo, at talagang kakaunti lang ang artilyerya. Kung ikukumpara ninyo, kahit sa mga unit lang na nakapwesto sa kanlurang distrito na ngayon ay nadagdagan pa. Oo, hanggang ngayon, wala pa rin silang mga tangke, makikita rin natin ito sa military balance. Tanging ang mga tropa lang ng kanlurang distrito ng Rusya na ngayon ay mas dumami pa ang nag-deploy gaya na nakikita ninyo ng 750 tangke, 850 rocket launcher, missile launcher at iba pa 65,000 na sundalo at 320 tangke. Bayan ang nakikita ninyo, hindi naman talaga sila malaking problema. Ito naman ang naging formasyon bago ang digmaan, kaya pinag-uusapan natin ang 2021 ilang sandali bago magsimula ang digmaan. Gaya na nakikita ninyo, dito nagpuposisyon ang mga Ruso sa lugar na ito. Ang ika-76 na Division, ika-6 na pinagsamang armas na Corps at ang ika-20. Para magbigay ng ideya, kasamang NATO, hanggang 3 rehimento lang ang inilagay nila rito. Kaya hindi kasama at hindi ko binibilang ang mga bagay na nasa Kaliningrad. Nandyan ang ika-336 na brigada ng impanteryang pandagat, mga mekanisadong puwersa at iba pa. Kaya ang sabihin ang mga bansang Baltic ay muling nagsandata at sila ay banta sa Russia ay medyo mahirap paniwalaan kahit na sa usapin ng reaksyon. Anong ibig mong sabihin sa usapin ng reaksyon? Kung titingnan natin kung gaano kalaki ang ginugol ng mga bansang ito sa muling pag-armas, mapapansin na hanggang 2014, halos mas mababa pa sa 1% ang kanilang ginagastos Ng kanilang GDP. Mas mababa sa 1%. At tanging nung sinakop ang Crimea at pagkatapos ay ang sumunod na digmaan sa Ukraine, dito makikita ng malinaw ang pagtaas na nagsimula silang gumastos. Pero sa kabila ng mga gastusin na yon ang Lithuania, para lang magbigay ng ideya ay may humigit kumulang 15,000 na sundalo kung saan mga 3,500 dito ay mga conscript o sa pilitang pinasok sa serbisyo. Ito ang kabuang bilang talaga. Pagkatapos, may mga teritorial na depensa na may humigit kumulang 20,000 sundalo sa pinakamagandang kaso. Mas malala pa ang kalagayan ng Latvia kaysa sa Lithuania. Noong 2024, mayroon silang 7,300 at potensyal na may mga reserba na 38,000. Ang Estonia, gaya ng nakikita ninyo, ay mula 6,600. Isipin ninyo, napakalaking pag-armas nila. Mula 6,600 noong 2021 hanggang 7,700 sa kasalukuyan. Hindi ito sapat na kakayahan para mangarap na sakupin ang isang bansa tulad ng Russia. Makikita rin dito ang mas malawak na graph. Mula 2014 hanggang ngayon, gaano kalaki ang itinaas ng gastusin sa militar ng mga bansang ito? Gaya na nakikita ninyo, hindi naman sila gaanong gumalaw at based sa kanilang kakayahan, hindi sila maaring maging malaking panganib. Pero bakit ko sinasabi na hindi gumagana ang ganitong argumento? Dahil kung titingnan pa natin lalo mula sa pananaw ng mga armas, bukod pa sa naglipat din sila ng ilang kagamitan sa mga Ukrainian, halos wala talaga silang kakayahan pagdating sa mga armored vehicles.
Wala pa silang mga tangke, meron lang silang M113 na medyo luma na, sabihin na natin ang totoo. Mga gamit yon na tinanggal na natin bilang mga armored vehicles. Kaunti lang ang natira para sa Lithuania. Pagdating naman sa Latvia, mas malala pa, gaya ng nakikita ninyo. 4-5 eroplano lang sa lahat pero karamihan ay para sa reconnaissance o training lang. Napakakaunting artilerya at bukod pa rito, mga 30 lang at sobrang lumana ang mga ito. At 44 na CV-90 na gawa sa Sweden na talagang kakaunti lang. Kaya kung titignan natin mula sa pananaw ng militar, ang kanilang kakayahan ay talagang maliit lang. Kaya hindi talaga sila kayang gumawa ng kahit ano mula sa panig ng opensiba, pero higit sa lahat, nababaligtad ang pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Anong ibig mong sabihin? Hindi naman na parang nagising lang sila isang umaga at nagsimula mag-armas ulit dahil sa digmaan sa Ukraine o dahil sa mga nangyayari sa Crimea. Tama ka. Pagkatapos ng Crimea, bahagyang tumaas, pero kalaunan ay kumalma rin. May mga bagay naman na sa tingin ko ay medyo interesante. Ibig sabihin, yung katotohanan na ang mga Ruso sa telebisyon ng Russia noon pang 2021 kaya pinag-uusapan natin ito bago pa nagkagulo sa Ukraine. Kahit noon, wala namang nangangarap na sabihin na may dahilan ang mga bansang Baltiko na umatake o magkaroon ng problema sa Russia o kaya naman ay mag-armas muli. Dahil noong panahon na yon, ilang libong tauhan lang sila. Isipin nyo yon. Ang mga Ruso sa telebisyon nila, ipinapakita lang nila ang mga plano na parang walang problema. Parang tayo, paggising, binuksan ang Rai 1 at nakita natin ang Isang komentador, ewan ko, parang sa porta-porta, kung ano man ang gusto ninyo, at sa porta-porta makikita ninyo mga taong nag-uusap tungkol sa mga plano ng pananakop. Kung pupunta kayo sa X at i-type ninyo ang Russian TV Baltic, makakakita agad kayo ng mga video na nagpapakita ng TV ng Russia. Noong 2019, kalmado silang nag-uusap kung paano nila sasakupin ang mga bansang Baltic. Kaya, kung iisipin natin kung sino ang nagpasimula ng mga bagay, lalo na para sa mga Baltics. Sa video, kalmado lang na pinag-uusapan sa pambansang telebisyon ng Russia ang pagsakop sa mga bansang Baltic, kaya siguradong mag-aalerto ang mga ito. Kaya, nag-aarmas ba sila dahil tinatakot nilang Russia o dahil lang Russia mismo sa telebisyon bago pa man ang digmaan ay pinag-uusapan na kung paano sila sakupin? Dapat ilagay ang mga bagay na ito lalo sa pamamahayag gaya ng sinasabi ko. Tingnan mo, natatakot sila sa Russia kaya nag-aarmas. Kaya dapat ayon sa tamang panahon inilalagay ang mga ito. At ang interbensyon ng Russia sa Crimea ang bigmaan sa Ukraine. Pero bago pa man ang bigmaan sa Ukraine, sa Russia, kalmado lang sa pambansang telebisyon. Gaya ng nakikita ninyo, pinag-uusapan na nila kung paano nila masasalakay ang mga bansang Baltic. Sanhi at bunga, kung pinag-uusapan mong sakupin ako, tinaasan ko ang gastos, naghanap ng panlabas na proteksyon, at sinikap dagdagan ang mga kaalyadong tropa sa teritoryo. Kaya, sanhi at bunga, ang NATO ang siyang nagpapasimula na dadagdag ng mas maraming tropa sa loob ng Estonia, Latvia at Lithuania. Matagal na bang pinag-uusapan ng mga Ruso ang pagsakop sa kanila? Kung hindi mo pinag-uusapan ang pagsakop, hindi ko rin dadagdagan ang mga tropa, maging lokal man o mula sa labas. Sanhi at bunga, dapat tama ang pagkakasunod ng mga pangyayari sa panahon. At sa tamang pagkakasunod-sunod ng panahon, hindi naman kami, tayong mga kanluranin, bigla na lang nagdagdag ng bilang ng mga unit sa loob ng mga bansang ito. Dinagdagan natin ang mga iyon pagkatapos ng posisyong ito ng Russia. Ngayon, kabaligtaran naman ang sinusubukang ikwento. Ibig sabihin na may pagdami ng mga puwersa sa Estonia, Latvia, Lithuania na para bang nangangarap pang sakupin ang Russia kaya maaring gumanti ang mga Ruso.
Sa totoo lang, ang mga Ruso, kahit na sinasabi nilang gusto nilang mauna sa pagkilos, matagal na bago pa man ang pag-iipon ng mga resources, bago pa ang krisis sa Ukraine, at bago pa ang pag-deploy ng kung ano-anong puwersa ng NATO. Isipin ninyo na bago ang 2022, meron lang talagang 2 batalyon lang na salit-salitan, mga Canadian, Aleman, Polish at iba pa. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ang 800,000 katao na wala talagang magagawa sa ganitong sitwasyon. Kaya para sa akin, wala talagang pagkakaugnay-ugnay sa kwentong ito dito. Hindi, wala talaga. Kasi kailangan mong ipaliwanag kung bakit nangyayari ang pagtaas na ito. Mahal kong Tiziano Cadedu, may pangkaas dahil sa naratibo ng Russia sa mga armadong aksyon ng Russia, kaya digmaan, okupasyon ng Crimea, hindi baliktad. Yung isa pang usapan naman ay yung sinasabi ng lahat na gusto ng Russia na sakupin, gusto nilang sakupin ang mga bansang Baltiko. Na yon, oo, sa mga basang panaginip nila na pinapakita sa telebisyon, pinag-uusapan na nila ang mga bagay na yan. Ang video na ito ay mula Disyembre 2021 para magbigay ng ideya. Pero mula sa pananaw ng kung ano ang nangyayari ngayon nitong mga huling taon sa Ukraine, hindi, wala talagang kakayahan ng Russia na magbukas pa ng panibagong front na magdudulot lang ng mga problema at maaaring magdawit pa ng ibang mga bansa. Para makahanap ng mas magagandang datos tungkol sa kakayahan ng Estonia, Latvia at Lithuania, inirerekomenda ko sa inyo ang Military Balance na siyang pinaka-updated, ibig sabihin yung para sa 2025. At doon makikita ninyong mabuti na sa kabila ng mga nangyayari sa mundo at sa Europa, ang Estonia at Latvia pa rin ang mga bansang may pinakamababang gastusin. Siyempre, ayon sa proporsyon ng mga bansa sa loob ng mga bansa ng sabihin na nating NATO, mananatiling maliit pa rin. Hindi ibig sabihin na pag tinaas mo mula 5,000 hanggang 8,000 sundalo ay may balak ka ng sakupin ang Russia. Para magbigay ng idea, sila. Ang 5,000 sundalo ay bumubuo ng isang malaking rehimento sa digmaan sa Ukraine. Hindi mo nga makuha kahit parte ng Kostiantynivka para magbigay ideya. Kung pupunta kay sa pahina, kung tama ang pagkakaalala ko kung ano yon, 88-82 ng military balance, makikita ninyo ang kakayahan ng Estonia, Latvia at Lithuania na hindi naman ganong nagbago. Ito ang pinakanapapanahon, 2025 gaya ng nakikita ninyo, talagang maliit lang ang mga kakayahan. 5,700 na tao sa hukbo, 2,250 sa hukbong dagat, 3,000 sa puwersang panghimpapawid, pero karamihan dito ay mga unit ng depensang panghimpapawid. Halos wala silang kakayahan sa militar na magpadala ng puwersa, patuloy silang walang malalaking mekanisadong puwersa, mga tangke, at patuloy silang walang mga eroplano na kayang gumawa ng higit pa sa pagmamanman o mga katulad dito. Ito ang dahilan kung bakit mayroong internasyonal na misyon sa kanilang himpapawid dahil halos wala talaga silang kakayahan na gawin ang kahit ano. Gaya nga nakikita ninyo, narito ang lahat ng datos. Kaya para sa akin, pareho lang ang bersyon ng maraming super pro-Atlantiko na nagsasabing gusto ng Russia sakupin ng Baltics at ng mga bansang Baltic na gustong mag-armas ng todo at tigbupe. Mali ang mga iyon dahil ang isa ay hindi isinasaalang-alang ang reaksyon bilang salik. At hindi yon ang sanhi. At ang isa pa, kung ang digmaan sa Ukraine ay nangyayari tulad ng nangyayari, hindi kayang gawin ng mga Ruso ang kahit ano. Kaya sa totoo lang, pareho kong nakikitang mahina at hindi ka panipaniwala ang dalawang bersyon. Pareho sa usaping oras at bilang. Kaya hindi ko bibigyan ng malaking halaga yon. Ayon. Marami ang napapansin kong pinag-uusapan ito na gaya ng nakikita nyo, pwedeng tapusin sa 15 minuto gamit lang ang mga numero. Walang sinuman sa Senado ang makakapagsabi na isa itong matinding pag-aarmas na ang mga puwersang ito ay nagdudulot ng problema. Nakakita ako ng isang kawili-wiling pagkakatulad, parang yung pag-uusap ni na Hitler at Mannerheim
Si Marshal Mannerheim, isang Finnish na nasa loob ng bagon, ang tanging recording ni Hitler na sa totoo lang ay nasa kolokwyal na tono kung saan inamin ni Hitler kay Marshal Mannerheim na nakausap niya si Ribbentrop. At sinabi ni Ribbentrop ng Finland ay isang nakamamatay na panganib para sa Russia na kahit si Hitler ay nagsabi, "Gusto niyo ba talagang akong paniwalain na natatakot ang Unyong Sobyet sa maliit na Finland?" Sabi ni Ribbentrop, "Hindi. Ang ibig kong sabihin, inaatake nila tayo sa moral na antas." Kahit ano pa ang ibig sabihin nun. Sa totoo lang, gusto lang nilang malaman kung makikialam ang mga Aleman pabor sa Finland o hindi kung sakaling magkaroon ng sagupaan sa pagitan nila. Pero ang sabihin na kaya nilang bantaan ng Russia, oo, isa yan sa mga luma kong video. Pero interesante makita na halos pareho pa rin ang retorika na ginagamit na yon. Oo, Molotov, pasensya na. Si Ribbentrop ang Aleman. Punta tayo sa pag-atake sa Moscow dahil sa tingin ko, kailangan nating iugnay dito ang ilang bagay bukod pa sa maraming reaksyon mula sa mga Russian military bloggers. Magsimula tayo sa pagsasabi na ang Moscow ang pinakaprotektadong bahagi ng Russia pagdating sa mga sistemang panlaban sa himpapawid. Mga nasa 100 ang bilang, kabilang ang S-300, S-400 Panzir at iba pa, na lahat ay nakapwesto sa paligid ng lungsod sa paikot na paraan. Kaya ang ginawa ng mga Ukrainian noong ika-16 at 17 ng Mayo ay inatake nila ang pinakaprotektadong bahagi ng Russia. Ipapaabot ko ang ilang punto dahil makikita ninyong magkakaugnay ang mga ito. Hindi ko na maalala. Sa tingin ko, noong Abril 6, nag-live ako na ang pamagat ay Bulagi ng Oso. At sa live na yon, itinuro ko ang ilang bagay na sa tingin ko ay lalong nagiging totoo ngayon. Ipinakita ko sa inyo ang ilang mga graph kung saan makikita na sistematikong inaatake ng mga Ukrainian ang mga anti-air system, early warning, radar at mga antena ng Russia. Makikita ninyo na maraming bagay ang magkakaugnay. Ito ang artikulo kung natatandaan ninyo. Binalikan ko ang live mula 1 buwan nang nakalipas na may pamagat na Bulagi ng Oso. Dahil lahat ng aktibidad na ito ng pagkasira, gaya na nakikita ninyo ng mga sistemang S-300, Strela, Buk, antena at iba pa, lahat sila ay nakasentro, gaya ng nakikita ninyo, tingnan ninyo, nakasentro silang lahat sa Crimea, sa koridor ng Zaporizhia, at kung mapapansin ninyo, sobrang nakasentro sila sa bandang Belgorod kung mapapansin ninyo. Kung mapapansin ninyo, madalas ang mga rutang ginagamit ng mga Ukrainian para umatake papuntang Moscow ay dumadaan sa Bryansk o kadalasan ay dumadaan sa Belgorod o Kursk. Ang interesting dito sa aktibidad na ito, tama, ay ang trajectory papuntang Moscow. Sa parehong panahon, kamakailan lang, may mga Ukrainian na nagsagawa ng interdiksyon sa kalsadang Rostov papuntang Mariupol, Melitopol at Crimea. Interesante makita na kapag pinagsasabay o pinapatong mo, parang mga ilaw na isa sa ibabaw ng isa pa, ang ilang mga aktibidad nagsisimulang magkaugnay ang mga bagay-bagay. Mayroon ding lahat ng mga estadistika sa ibaba kung ilang sistema ang inatake nila, anong klase at iba pa. Para magbigay ng ideya, binilang ayon sa mga distritong militar mula simula ng digmaan, ang mga Ruso ay may humigit kumulang 900 at 8 sistemang pangdepensa sa himpapawid gaya ng nakikita hinati sa iba't ibang mga lugar. Nawala nila ang 322 nitong pagkawala ng 35%. Siyempre, kailangan ding isaalang-alang ang produksyon sa ganitong aspeto. Dito makikita kung paano nagtuon ng mga Ukrainyano sa huling 6 na buwan sa pagtama sa mga sistemang pangdepensa sa himpapawid. Mula Hunyo 2025 hanggang Marso 2026 at nagpapatuloy pa sila. Mga sistemang Buk, Tor, Panzir, Tunguska, S-4, naraan iba't ibang radar at iba pa. Lahat ng ito ay laging kailangang isalang-alang kaugnay ng aktibidad ng Ukraine. Sa anong paraan ito dapat isalang-alang? Dito naman, narito ang aktibidad ng Ukraine pagdating sa pagsira ng mga sistema ng electronic warfare at radar.
Kung bala kong tutukan ang mga kampanya gamit ang drone, at maya-maya makikita rin natin ang iba pa, syempre, hindi maiwasan na susubukan kong lumika ng pinakamaraming problema hanggat maaari sa kakayahan ng mga Ruso sa reconnaissance, early warning at interception. Pero igit sa lahat, lumikha ng sitwasyon na parang kulang palagi ang kanilang depensa. Ang Russia ang pinakamalaking bansa sa mundo, kaya mas mahirap depensahan ang lahat ng bahagi nito. Madalas pagtalunan ng mga military blogger, lalo na yung mahilig makipagtalo, ang tanong na bakit wala tayong mga sistema dito sa refinery at ganitong bagay. Maraming sistema ang mga Ruso, pero kulang ito para depensahan ang bansa nilang malawak. Kaya kailangan talaga nilang mamili. O susuportahan ko ang mga tropa sa field at poprotektahan sila mula sa posibleng aktibidad panghimpapawid ng Ukraine, kahit kaunti lang. O hindi maiwasan, kailangan kong depensahan ang mga refinery, mga sentrong urban o mga rutang logistika. Napansin ko na nitong mga huling panahon, lalo na ang paggamit ng mga drone ng Ukraine, hindi na ito yung tactical na paggamit sa harapan, pero nabubuo ang mga zona ng interdiction na napakalayo ng saklaw. Para bigyan kayo ng ideya, sa asun na bahagi, makikita ninyo ang karaniwang aktibidad sa harapan, mga 20 kilometro sa mga kilometro. Sa nakaraang 6 na buwan, lumawak ito hanggang sa asun na bahagi, kaya pinag-uusapan natin ang 50 kilometro. At higit sa lahat sa yugtong ito, napapansin natin ang aktibidad ng mga Ukrainian sa kahabaan ng kalsada nito, kaya pinag-uusapan natin ang humigit kumulang 80, 100 kilometro mula sa lugar ng harapan. Bukod pa rito, ang mga pag-atake, lalo na yung gamit ang mga drone, yung tinatawag nating mga drone na kamikaze, ay sobrang dumami. Umaabot na lampas Rostov, lampas Crimea, kaya patuloy itong tumataas. Ito ba ay isang opisyal na pahayag mula sa Russia? Hindi, mas marami silang ginagawa kaysa Rubicon. Ang Rubicon ay kumikilos lang sa loob ng 50 hanggang 60 kilometro para sa interdiksyon. Dito, pinag-uusapan natin ang higit sa 50 hanggang 60 kilometer ang kalsadang inaatake nila, na ito, sa katunayan sa ilang lugar, ay umaabot pa ng hanggang 120 kilometer. Interesante na lahat ng ito, sundan ninyo ako dahil magkakaugnay ang lahat ng ito, kaya mga aktibidad ng Ukraine sa pagbawas ng mga sistemang anti-eroplano ng Russia, pagsira ng mga radar, antena at iba pa, pagtanggal ng mga Ruso sa Starlink. Makikita rin natin na may kinalaman din si Palantir dahil ang mga drone, ginagamit ang artificial intelligence sa huling bahagi ng pag-atake, kaya naging mas otonomo na sila. Sa madaling salita, may opisyal na pahayag ang Russia na nagpapababa ng trapiko mismo sa kalsadang ito. Makikita ninyo ang mga video sa mga pinagkunan. Dito makikita ninyo ang mga wasak na sasakyang logistiko ng Russia na sa kahabaan halos ng kalsada na ginagamit para magdala ng mga supply. Mayroong isang mahabang artikulo ni Clement Moulin at makikita ninyo ng eksakto kung saan sila tumatama. Pansinin na ang kalsada ay yung dumadaan malapit sa dagat ng Dasov, sumusunod sa baybayin. Kaya ito ang pinakamalayo hanggat maaari mula sa linya ng labanan. Kahit hindi ganon kalayo, nagiging impyerno na. Mukhang ang mga Fellini, sa kabila ng lahat, ay hindi pala maskara. Siguro hindi gaya ng sabi natin, pero totoo sila, kakaunti lang sila. Nakikita na, ngayon may nakikita na tayo, pero sigurado akong malayo pa tayo. Basahin natin ang mga pahayag ng mga Flamingo noong Agosto ng nakaraang taon. Sabi nila, gumagawa raw sila ng 120 kada buwan. Ang mga opisyal at kumpirmadong pag-atake ay mabibilang mo lang sa daliri ng 2 kamay. Kung gumagawa ka ng 120 kada buwan, magkwenta tayo. Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, 5 buwan pa. Dapat ay mayroon silang mahigit 1,000 ayon sa mga pahayag. Sinubaybayan ko ito. Sa mga pag-atake, hindi lalampas sa 30 ang nagamit. 30 hanggang 40 ang nagamit.
Sinabi nilang may produksyon silang 100, 120 noong Agosto-Setyembre nakaraang taon, pero hindi tugma ang bilang. Kung gagamitin mo ang 30 flamingo sa 7-8 na pag-atake, sinasabi mong nakakagawa ka ng 120 kada buwan. At ngayon dapat meron kang 1,000, 1,000, 1,000 at 200 sa bilang ko, kulang ng 1,000 at 200, 1,000, 1,000 at 200 o 1,000 at 100 at 50 sa talaan. Ayan. Kaya masasabi kong masyadong pinasobra nila ang kalidad at produksyon nila. Sa tingin ko, kinailangan nilang paunlarin ang mga ito. Yung mga una ay hindi talaga yung ginagamit nila ngayon kasi medyo masyadong prototype pa nun. At kaya, unti-unti, lalabas ang mga mas bago at mas updated na bersyon. Pansinin na sa yugtong ito ng pagharang, nakapulang lahat ng mga pag-atake, yung mga pulang tuldok. Ito ang mga atakeng isinagawa ng mga Ukranyano nito mga nakaraang buwan, mismo sa kahabaan ng kalsadang ito. Bakit ko sinasabing kailangang pagsamahin ang lahat ng ito? Ito ang mga pag-atakeng malalim sa loob na isinagawa ng mga Ukranyano nitong nakaraang 3 hanggang 4 na buwan. Dahil bukod sa kwentong ito, nariyan din ang kwento na ipinapakita ng mga Ukranyano ang kanilang mga bomba na may pakpak. Kaya kung kailangan nating pagdugtong-dugtungin ang lahat, lumalabas na nababawasan nila ang kakayahan ng mga Ruso na magdepensa sa ilang mga lugar. Pinipilitan kang depensahan ang halos lahat. Siyempre, sa paggawa ng bagong lugar ng alarma gaya ng Moscow na dati ng binabantayan, mapipilitan ng mga Ruso na gumastos ng resources. At kadalasan, ang umaatake ang may kalamangan na pumili kung saan at kailan. Ang isa naman ay maaari lang tumugon at subukang. Hulaan kung saan ito mangyayari, kaya hindi ito isang kalamangan. Nagdedepensa ka sa isang napakalaking lugar at kailangan mong subukang hulaan kung saan gagamitin ng kalaban ang kanyang mga drone. Kaya napakakomplikado ng usapan na ito. Sa parehong panahon, lumabas sa mga unang video ng mga glide bomb. Sa praktika, ginagamit ng mga Ukranyano at inaangkop nila, gaya ng nakikita ninyo, ang kanilang eroplano. Kung naalala ninyo, sa mga live na ginawa kasama si Anzara, palaging sinasabi ng F-16 Mirage 2,000 at kung anuman ang natitira sa fleet ng eroplano ng Ukraine ay hindi maaring magkaroon ng aktibong papel. Dahil tiyak na malalantad sila sa S-300 at S-400, kaya't magkakaroon lamang sila ng pasibong papel. Sa katunayan, naging pasibo nga ang papel nila. Tama ang naging pahayag tungkol dito. Ginamit sila higit sa lahat para magkaroon ng karanasan at para tumulong sa mga depensang panghimpapawid sa loob ng Ukraine. Kaya sa mga lugar ng Kyiv, sa mga lugar ng Leopoli at iba pa at iba pa. Ayusin natin ang mga bagay-bagay. Ang mga Ukranyano ay nagde-develop ng sarili nilang mga glide bomb. Sa parehong live na ginawa natin nung nakaraan sa Sicarelorso, isa sa mga balitang ipinakita ko sa inyo ay ang balita tungkol sa kakaibang aktibidad ng pagsasanay ng mga piloto ng Ukraine. Binanggit ko lang yon, baka maging kapaki-pakinabang sa atin ang balitang ito. Ngayon, nakikita natin kapaki-pakinabang ito sa atin. Mayroong mga iba't ibang usinter na talagang pinag-uusapan ito tungkol sa katotohanang napakaraming balita. Ito ang liham. Binabasa ko, gaya ng nakikita ninyo, ito ay noong ika-27 ng Marso. Kamakailan, nagsagawa ang hukbong panghimpapawid ng Ukraine ng maraming pagsasanay sa oblast ng Ternopy at iba pang bahagi ng kanlurang Ukraine, gamit ang mas maraming eroplano kaysa dati. Maaring nakatanggap ang Ukraine ng bagong F-16 at Mirage 2,000 jets o nagsasagawa sila ng malalaking pagsasanay gamit ang Su-24 at Su-27 eroplano. Tama ka dyan, Winter. Yung nasa video ay mukhang Su-24 base sa hugis nito. Makikita ninyo kapag nadudugtong-dugtong ang iba't ibang bagay. Kaya subukan nating bigyan ng kahulugan ang lahat ng mga balitang ito na kumalat sa paglipas ng panahon.
Sa nakaraang 6 na buwan, sistematikong pinipili ng mga Ukrainyano na sirain ang mga sistema ng radar, early warning at panlaban sa impapawid ng mga Ruso. Inaatake nila ang Russia sa iba't ibang lugar para mapilitan silang magdepensa ng mas maraming teritoryo. Nagkaroon ng kakaibang aktibidad ang Ukrainian Air Force noong huling bahagi ng Marso at simula ng Abril. At ngayon nagpapalabas sila ng mga video ng mga glide bomb. May ibig sabihin ang kanilang ipinapakita. Dahil may mga balita rin na ang mga Ruso ay gumagawa ng mga anti-drone system pati na sa Vladivostok. Kaya iniisip nila na balang araw ay makakarating din ang mga Ukrainian. Lampas Ural na sila, pero iniisip pa rin nilang makakarating na mas malayo. Siyempre, ito ay magsisip-sip ng mga resources. Sasabihin ko pa sa inyo ang isa pang balita para ipakita na lahat ng ito ay konektado. Kamakailan lang ang mga Ruso ito ay sinusubukang bilhin muli ang mga S-400 na naibenta sa Turkey. Ano ang sinasabi nito sa inyo? Ipinapahiwatig nito ang kailangan nila ng mas maraming sistemang panlaban sa impapawid. Sinusubukan ng Rusya na mabawi ang mga sapat na raan na dati nilang ibinenta sa Turkiya. Interesante ito dahil kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, makikita mong nagawa ng mga Ukrainyano na pilitin ang mga Ruso na gumastos ng malaki para ipagtanggol ang kanilang bansa at gagamitin nila yon. Kung pipiliin ng mga Ruso na hindi protektahan ng ilang lugar, inaasahan kong susubukan ng mga Ukrainyano na magsagawa ng mga misyong paghulog ng bomba. Gamit ang mga bomba na may pakpak mula sa mga distansyang masasabi nating ligtas mga 80, 100 kilometro eksaktong tulad ng ginagawa ng mga Ruso nang walang kaparusahan sa loob ng mahigit 2 taon na ngayon. Nagagawa nilang magbagsak ng napakaraming bomba nang hindi nangangganib na makakuha ng anumang tugon mula sa mga Ukrainyano. Naniniwala ako na ang mga Ukrainyano ay sadyang dahan-dahan pero tuloy-tuloy na ginagawa ito. Para bigyan kayo ng ideya, may iba pa akong mas bagong datos. Kinuha ko ito mula sa video ni Peron na makikita nyo rin sa description. Tingnan nyo kung paano mula noong Nobyembre at Nobyembre-Disyembre. Ang bilang ng mga sistemang surface-to-air ng Russia na tinamaan o idineklarang tinamaan ay tumaas ng eksponensyal. Noong Nobyembre-Disyembre, 15 lang yun umakyat na sa mahigit 30 noong Enero-Pebrero, tapos noong Marso-Abril, 55, parang ganon. Itong trend na to, ito naman ang mga claim. Hindi lahat ay nabeberipika. Pero makikita mo ang trend, ito ang aktibidad ng Ukraine laban sa mga antena ng Russia. Makikita mo, mula Nobyembre hanggang ngayon ay may pagtaas. 70, 8 lang noong Nobyembre ang mga atake laban sa mga antena ng Russia, na yon ay mahigit 2,500 na. Kung gayon, lahat ng mga bagay na ito kapag pinagsama-sama ay nagpapaliwanag ng estratehiya ng Ukraine at ang mga aktibidad na kanilang pinamamahalaan. Ang pag-atake sa Moscow ay maliit kumpara sa iba pang nangyayari, pero tiyak na tinamaan nito ang pinakasensitibong bahagi. Isang aspile na magtutulak sa mga Ruso na dagdagan pa ang kanilang malawak ng depensa sa Moscow at malamang pati na rin sa iba pang malalaking lungsod. Naniniwala ako na ang tunay na layunin ay ang magtagumpay na magdala ng bahagi ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine na kumilos sa ilang mga lugar at maghulog ng mga bombang dumadausdos, eksaktong ginagawa rin ng mga Ruso. Ang lahat ng aktibidad na ito na pinagsama-sama ay ginagawa upang subukin at ilagay sa matinding pagsubok ang kakayahan ng mga Ruso sa depensang panghimpapawid, wala nang iba pa, parehong sa harapan at sa paligid ng harapan. Pansinin ninyo, mula nang ipinakita ko sa inyo ng live kung paano binubulag ang oso sa sistematikong pagsira ng mga early warning system, radar at mga sistemang panlaban sa impapawid sa lugar ng Zaporizhia at Crimea, mapapansin ninyo na nitong huling 2 linggo, ang highway na ipinakita ko sa inyo kanina ay naging lugar ng pangangaso. Magkaugnay ang dalawang bagay na yan.
Bakit kaya hanggang isang buwan o isa't kalahating buwan na nakalipas, hindi inaatake ng mga Ukranyano ang highway na yon? Dahil tinanggalan na nila yon ng mga sistema, kaya ngayon nakakarating na sila hanggang doon. Lahat ng mga bagay na ito ay konektado. Kaya't interesante makita kung ang estratehiyang ito ay napapanatili, kung magbubunga ito, kung kaya ba nilang gawin ito, at kung anong mga kontra-kontrang hap ang gagamitin ng mga Ruso. Mapapansin na may ilang mga bagong bagay dahil ito ay isang araw ng mga pagbubunyag ng mga bagong bagay. Paano biglang nakarating ang mga Ukrainyano sa kalsadang ito? Sige, ilang buwan na nilang nililinis ang mga radar, antena, mga sistema, pero hindi naman biglang nagiging mahika ang mga drone. Makakatawid ba sila mula 50 kilometer hanggang 150 kilometro? Kung wala lang sanang lumabas pang iba. Paano nila nadadala ang mga drone na yon sa layo na 120, 150 kilometro? Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na sa tingin ko ay interesante. Dahil ito ay isang ideya na kasing tanda ng digmaan, simple lang. May nagsulat na nito sa chat, kaya alam kong sinusubaybayan ninyo ang mga bagay. Hindi, pero ang katotohanang hindi sila kinokontrol ay isang bagay, ang maruming sistema. Imposible. Maaaring hindi sila kinokontrol, pero kailangan pa rin nila ng baterya para makarating doon kahit na autonomous sila. Paano mo palalawakin ang saklaw? Gumagamit sila ng mga lobo na nagdadala ng mga drone hanggang 5, 6, 7, 8,000 metro at mula doon bibitawan ng drone. Kaya pagkatapos, pababa na ang kanilang tinatahak, kaunting enerhiya lang ang nagagamit at nakakarating sila gaya ng nakikita mo kung saan sila dapat makarating. Isa itong kawili-wiling ideya. Salamat. Malamang hindi na rin nila kailangan ng timer. Malaman ay automatikong bumibitaw ito sa isang partikular na direksyon sa isang tiyak na GPS coordinate. Bumababa ito, malamang kaya na rin itong gumana ng mag-isa at hahanapin ang target. Ang estratehiyang ginagamit nila para makarating sa napakalalayong distansya sa mga distansyang hindi kayang abutin ng baterya lang. Ito ay isang napaka-interesanteng bagay. Kita nyo, humihiwalay ito, nagiging ganap na otonomo. At tumutungo ito sa direksyon. Simple at napakatalino talaga. Gaya ng nakikita nyo, kapag nakarating na ito sa lugar, alam nito eksakto ang mga koordinada. Kaya't interesante makita kung paano ipinatutupad ang mga solusyong ito. Kaya, gaya ng nakikita nyo, gumagalaw at patuloy na nagbabago ang mga bagay. Simple lang ang teknolohiya pero epektibo. Kaya sinusubukan nating pagdugtong-dugtungin ang lahat ng nangyayari. Maraming estratehiya pero halos lahat ay nakatuon sa isang bagay. Pag-alis ng depensa ng Crimea, mas mataas na gastusin sa depensang panghimpapawid at anti-eroplano ng Russia, mas mababang kakayahan ng Russia na manghuli o mag-intercept. Kasi kahit papaano, kung mawawala ka ng maraming antena, maraming early warning system sa Zaporizhia at Crimea, kung saan may labanan din pati sa Donbas, kailangan mo pa ring palitan ang mga iyon. Kung papalitan mo yon doon, hindi ka na makakadagdag para ipagtanggol ang ibang lugar. Kaya, gaya ng nakikita natin, kailangan nilang mamili. Interesante talaga itong bagay na ito, itong epekto na ginagawa ng mga Ukranyano. Ito ang dahilan kung bakit nagiging mas malayuan at mas mabagal ang digmaan sa harapan. Dahil, sa huli, lahat ng aktibidad na ito ay hindi talaga nangangailangan ng anumang sakripisyong pantao mula sa mga Ukranyano. Ginagawa ng mga drone operator ang lahat ng aktibidad na ito. Parehong ang mga pag-atake sa Russia, sa Moscow, malapit sa St. Petersburg, pati na rin ang aktibidad ng pagsira sa lahat ng mga sistemang ito ay hindi isang direktang pagsalakay. Hindi rin kailangan ang pagkamatay ng tao.
Kaya ito ay isang paraan upang ilagay ang digmaan sa isang malayo ang estratehiya na sa palagay ko ay interesante. Pagsamahin natin ang mga napag-usapan, pati ang naunang pagsusuri kasama si General Capitini. Sa simula ng taong ito sa Russia, nagkaroon ng sensura sa parehong VPN at mga social media kaya pati Telegram, WhatsApp at iba pa. At nawala rin sila ng koneksyon sa Starlink kung natatandaan ninyo. Nagkaroon ng parada na siguradong nakakadismaya at ito rin ay kailangang ilagay sa tamang konteksto ng kasaysayan. Isang parada na nadiriwang ng tagumpay laban sa Nazi-Pasismo noong 45 at ito ang unang pagkakataon mula noong 45 na ang Moscow ay nasa ilalim ng pag-atake. Malaking problema ito pagdating sa pride. Mi raccomando. Huwag kayo magkamali na ang mga militar, mga Russian blogger, mga komentarista at iba pa ay hindi naman talaga nagkokomento laban sa digmaan. Tandaan, nagkokomento sila tungkol sa pagpapatakbo ng digmaan. Na dalawang magkaibang bagay yon, magkaiba talaga. Ngayon na nandito na tayo at kalmado, tingnan natin kung anong sinasabi ng mga pangunahing Russian military bloggers. Napapansin natin na ang air defense ay may bagong record sa dami ng napabagsak na sasakyang panghimpapawid. Ayon sa ulat ng Ministry of Defense, 1,054 na drone mula Ukraine ang napabagsak ng air defense unit sa loob ng 24 na oras, isang ganap na record. Isa itong paraan ng pagsasabi. Sige, marami akong napabagsak, pero hindi mo pinag-uusapan ang mga nakalusot. Ayon sa military bloggers, unang beses na lumampas sa 1,000 ang bilang ng mga napabagsak na long-range drone. Ilang ulit na rin naming nailatala kung paano labanan ang ganitong sitwasyon. Dapat tayong bumuo ng mga bagong mobile na puwersa, hindi lang sa mga rehiyong katabi ng Ukraine. Bakit ko ipinapakita ang sinasabi ng military bloggers? Paminsan may kabuluhan din ang mga sinabi nila. Oo, kailangan nilang bumuo ng bagong unit at puwersa. Hindi sa hindi alam ng mga Ruso ang dapat gawin, kundi madalas hindi nila ito nagagawa. Dapat tayong bumuo ng isang sistema ng maagang babala, pero sinisira ito ng mga Ukranyano dahil sa kanilang mga aktibidad nito mga buwan. Pangatlo, kailangan nating puntiryahin hindi lang ang mga crew ng kalabang drone, mga imbakan at mga launch base, kundi pati na rin ang mga ideologo ng mga drone ng Ukranya, Magyar at Ababas. Gusto nilang pumatay. Ang mga pinuno ng drone units ng Ukranya, mula sa 3 punto, panahon na para tamaan ang mga sentro ng pagpapasya. Para matakot silang salakayin ang Rusya. Mga ganting atake, ngunit may planado at sistematikong pagsisikap. Halimbawa, may ilan na nananawagan ng pag-atake sa parlamento ng Ukraine, ang Verkhovna Rada, para lang magbigay ng ideya. Mapapansin na karamihan sa kanila ay nagsasabi, hindi na natin isama yung mga mas matitindi na nagsasabing ginamit ang mga estado na gaya nito. Maging ang talatadi ng clause. 11 ng atas ng presidente tungkol sa pag-apruba ng mga pangunahing prinsipyo ng patakarang pang-estado ng Federasyon ng Rusya sa larangan ng nuclear deterrence ay naalala pa. Ibig sabihin na yon ay ibinaba na nila ang pamantayan na kung may banta sa estado, maaari na nilang gamitin pati ang nuklear. Pansinin na niloloko nila si Peskov. Bukod pa sa napakagandang tanong, ang tanong ay, ano ang magiging sagot natin ukol sa pag-atake sa Moscow? At dito, lahat ng Ruso ay nagkokomento na gaya ng dati, pareho lang. Sa totoo lang, pinababa ni Peskov ang issue. Ibig sabihin, binawasan niya ng husto ang mga inaasahan, minamaliit, hindi lang siya, pati na rin si Zakharova. Binawasan nila ng husto ang usapan tungkol sa pag-atake ng Ukraine. Minamaliit ito malamang para pababain din ang mga inaasahan sa posibleng sagot. Mas mahina ang St. Petersburg kaysa sa Moscow. Para sagutin ka, Giorgio, mas mahina ito dahil sa usapin ng distansya at kung gaano karaming depensibong sistema ang meron sa lugar. Nilagay ko lahat ng link sa ibaba at sa description. Giorgio, napag-usapan din nila ang iba pang ganitong diskusyon.
Interesante makita na lahat ng diskusyong ito ng mga military blog tungkol sa Russia at ng mga kaugnay na komunidad na may milyon-milyong miyembro. Kaya hindi lang ito maliit na bagay ay nakaranas na kumbaga ng isang leksyon. Parusahan ng isa para matuto ang marami. Lalo na't nung nakaraang buwan, may isang tao talagang sumobra sa ganitong sitwasyon. Ang kanyang kritisismo, ang pangalan niya ay Blogger 13. Ang ating kaibigan na si Blogger 13, kaya nga tinatawag ko siyang Blogger 13, ang ating kaibigan na si Blogger 13, ako'y talagang sabihin na nating masaya na nagawa ko ang video na ito. Isa itong video. Ginawan siya ng video ng mga militar dahil bigla siyang nawala nung nakaraang buwan. Terzo reggimento d'assalto. Medyo lasing siya, tinutukso pa siya. Sa madaling salita, ang ating kaibigan ay dumaan na parang lumipad mula sa bintana, malinaw na nasa medyo problemadong sitwasyon siya, ayan. Hiniling na gawin ito kahit may problema sa sitwasyon. Videong parusa at kaya siguro, video na hindi naman siya isa sa pinakamalalaking vlogger, hindi siya yung particular na nagpakita sa akin. Pero sa totoo lang, patuloy lang silang nagbigay ng kanilang mga kritisismo nang walang pakialam. Kaya napagtanto natin na talagang malaki ang aktibidad, isang malaking aktibidad na umabot pa sa telebisyon. Halimbawa, kanina pinanood ko ang huling pagpasok ni Mi, umabot na rin ito sa telebisyon. Halimbawa, kanina pinanood ko ang huling pahayag ng registrator ng Russian TV tungkol sa ano ang Russian Media Monitor. At napansin ko na may matinding alitan sa pagitan ng tagapagbalita at ng komentador na ito. Narinig ko siyang nagrereklamo na patuloy na umaatake ng mas malalim ang mga Ukrainian dahil para maging tapat sa kanilang mga pagsisikap ay medyo matagumpay sila. Mayong taon, nagawa nilang magdala ng marami. Hindi sila nag-iisip ng mga estratehikong pag-atake o opensiba. Iniisip nila na umatake at mukhang humihina na ang ating lakas. Kaya itong diskusyon tungkol sa kritisismo sa kakayahan ng Ukraine na umatake ng malalim sa loob ng Russia, gaya ng nakikita ninyo, ay umabot na rin sa telebisyon. Isang bagay na dati ay hindi may isip. Totoo ang sinabi ng komentador na Ruso na walang nananalo sa digmaan sa depensa, pero para sa mga Ukrainian, hindi ito tungkol sa panalo kundi sa paglaban. Mga 6 o 7 buwan nang nakalipas, nag-live ako at tinalakay namin ang estratehiyang maaaring gamitin ng mga Ukrainian sa ganitong sitwasyon. Siguradong hindi ito tungkol sa opensiba o pagbabalik sa mga hangganan noong 1900 kundi sa 70% na estratehiya. Kung hindi ko kayang makamit ang mga layunin ko, sisiguraduhin kong hindi mo rin makakamit ang mga sayo, na siguradong mas hayag, lalo na't itinuturing mong ikaw ang pangalawang pinakamakapangyariang bansang militar sa mundo. Ikaw ang gustong kunin ang Donbas at sinabi mo na yan. Ikaw ang gustong sakupin ng Ukraine at sinabi mo rin yan. Ang tagumpay ko ay ang pigilan ka sa paggawa nito at pagbayarin ka ng napakamahal sa aksyon mong ito. At dito sa tingin ko, para sa mga Ukrainyano, ang manatili sa depensa at gumawa ng maliliit na kontra-atake kapag napansin nilang nawalan ng momentum ang mga Ruso. At patuloy na umatake sa kailaliman nang hindi nagsasayang ng mga sundalo, ibig sabihin, sa paggawa ng ganitong pag-atake na gaya ng nakita ninyo, ay nadudulot ng maraming diskusyon at malaking abala sa loob ng Rusya. Ito ang pinakamainam na estratehiya maging sa makataong pananaw. Oo, sa usapin ng mga rekurso, lalo na't dumarami ang pag-atake kasi paano mo mapipigilan ang paggawa ng mga drone? Hindi mo mapipigilan, wala nang iba pa. Tulad ng nakikita ninyo, maraming komentator, militar at mga vlogger na Ruso ang tumatalakay dito. Sinasabi nila, akala nyo ba ay mababawasan sila? Hindi.
tataas pa ang bilang nila at gayon din ang kanilang mga ruta at taktika ay magbabago rin. Patuloy silang magpo-probe. Susubukan, hahanapin, susurin nila ang mga butas at kahinaan sa ating mga sistemang pananggol. At pipilitin nilang lumampas sa kapasidad ng produksyon ng bansa at ang ating mga kakayahang teknikal. Pagdating sa mga sistemang panlaban sa eroplano, mga guided missile at iba pa na napakamahal, samantalang sila ay gumagamit lang ng mga drone na gawa sa, foam at Diyos ko, ang foam ay parang goma, pero yung may hangin sa loob, tulungan niyo ako. Hindi, bula, tama. Sinasabi ko, kailangan nating gumastos ng milyon-milyon sa depensibong sistema, pero sila drone lang nagawa sa bula, styrofoam at iba pa ang gagamitin. At sinasabi nila na dahan-dahan, sabi nila umaasenso na ang kanilang pang-target. Gumagamit sila ng rekognisyon mula sa kalawakan, intelihensya mula sa lupa, at sa huli, maglulunsad sila ng mga pag-atake gamit ang mga drone na pangmahabang distansya, cruise missile, at iba pa, at iba pa. Ito ang sinasabi ng mga militar at mga vlogger na hindi basta-basta. Ito si Rogozin na may 70,000 para lang magbigay ng ideya. May iba pang nagkokomento, mas malaki ito. Ang pangalan niya ay veteran. Halos 300,000 ang meron siya. Ang sitwasyon sa Ukrainian front na yon ay ganito, na ngayong taglagas ay magkakaroon ng mobilisasyon o kaya ay daraan sa isang kasunduan ng kapayapaan. Mapapansin na sa unang pagkakataon sa digmaang ito ngayong Abril, kahit iba-ibang mapa, nagkakasundo naman ang lahat. Na kahit hindi naging negatibo ang mga Ruso sa mga nasakop nila noong Abril 2026, ito pa rin ang buwan na pinakamababa ang territorial na pagbabago pabor sa kanila. Ito si Roman na isa pang medyo malaking pangalan na nagsasabing hindi pa sumasagot si Putin sa mga tao tungkol sa pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa Somoska, na matagal nang hindi nakita mula pa ng panahon ng digmaang makabayan. Ang buong elite ay nakukunwaring walang nangyari. Tulad ng nakikita ninyo, nagiging mas matapang sila, sabihin na natin, sa kanilang mga komento. Mayroon ding mga nagkokomento tungkol mismo sa parada at BPP na nagsasabing hindi ko ipinagkukunwaring maayos ang lahat o magkunwaring masaya, malinaw naman. Alam nyo naman yon ng mabuti. Alam naman natin na ang prente ay dumadana naman sa isa pang krisis, nakakakuha ng mga bagong armas ang kalaban at tayo ay nahuhuli. Wala namang bago dyan. Wala pa tayong 1 taon na walang krisis sa loob ng 5 taon? Dito sinasabi niya na noong 2022 lumitaw ang mga HIMARS, noong 2023 ang kontraopensiba at na yung 2024 ang pananakop sa Kursk. Sa 2025, ang mahirap na pagpapaalis sa mga Ukrainian mula sa Kursk sa rehiyon ng Sumy. At ngayon, sa 2026 ang mga Hornets at iba pang mga drone na may katamtamang abot ay inuubos ang lakas ng ating linya. Yung mga ipinakitang pag-atake kanina na mga ultra long range drone, mga drone na may napakahabang abot na nagdudulot ng takot, tinatakot ang mga malalayong lugar. Mula St. Petersburg hanggang Urals, pati na rin sa mga rutang logistika, pinapahina talaga nila ang kakayahan ng kalaban na pamahalaan ng mga bagay-bagay. Na halos ganun din ang nagawa ng mga Ruso. Kung matatandaan ninyo, bandang huli ng 2025. Naipatupad ng mga Ruso ang mga unit na Rubicon na gawa nilang mangharang kahit sa likod ng Iman hanggang 50 hanggang 60 kilometro at ito ang nagdulot ng matinding kahirapan sa mga Ukrainyano. Tandaan ninyo na ang prente at makikita pa natin ito ng mas malinaw gamit ang mga detalye ng mga mapa at iba pa ay halos umabot na sa tuluyang pagbagsak. Dahil kung matatandaan ninyo, sa isang punto noong Agosto ng nakaraang taon, nagawa ng mga Ruso na lampasan sa itaas ng Pokrovsk ang huling linya ng depensa ng mga Ukrainyano. Iyon na talaga ang huling linya na ginagawa pa lang noon. At kung matatandaan ninyo,
Inabot ng halos 2 buwan para sa mga Ukranyano bago nila nagawang kontrolin ng sitwasyon doon. Doon, may panganib ng domino effect. Kapag nalampasan ng mga Ruso ang depensa ng Ukraina, pwede silang umabante ng mas mabilis kaysa paggawa ng depensa ng mga Ukrainyano. Muntik na nilang magawa yon. At hindi ito opinyon dahil kung ipinadala nila ang Azov, ang batalyon na Skala, ang ika-82 ang pinakamagagaling na unit ng Ukraine para subukang pigilan ito, nandito yon. Kung natatandaan ninyo, ang nakausling bahagi ng linya na nilikhaan ng mga Ruso, alam nila kung ano ang magiging epekto ng pagbutas ng mga Ruso dito mismo sa lugar na ito na matatagpuan sa pagitan ng Kostiantynivka at Pokrovsk. Mahalagang tandaan na nagawa ng mga Ukrainyano na pigilan ang krisis na ito gamit ang kanilang pinakamagagaling na unit. Sumunod ang pag-ulan mula Oktubre hanggang Nobyembre, tapos dumating ang pinakamalamig na taglamig mula na magsimula ang digmaan. Ang 4 na buwang ito na mahalaga para sa mga Ukrainyano, ibig sabihin Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero, ay nagbigay daan sa mga Ukrainyano kasama na ang usapin na nawala ng mga Ruso ang Starlink at iba pa na magkaroon ng oras para tapusin ang iba pang mga sistemang depensibo. Ito ang pinakabagong mapa. Makikita ninyo ang paghahambing dito. Balikan ang mga live noong Setyembre-Oktubre ng nakaraang taon. May linya lang dito para magbigay ng ideya at hindi pa ito kompleto noon. Ngayon, makikita ninyo na ang mga Ukrainyano ay gumagawa ng napakaraming iba pang mga sistemang depensibo. Hindi lang dito, kundi kung titingnan din natin ang ibang mga lugar, ito ang lugar sa pagitan ng Kamyanske at Huley-Uleypole. Kung natatandaan ninyo, ang mga Ruso ay umiikot sa gilid. Ngayon babasahin ko sa inyo ang komento. Ang mga linyang depensibo ng Ukraine na noon ay ito lang, itong kulay asul lang ang meron, itong kulay asul lang, wala nang iba, 2 linya lang ang meron, ito ang depensibong sistema ng Zaporizhia, ito lang ang lugar na iyon. Dito, mula noon, gaya na nakikita ninyo, ang mga Ukrainian ay gumawa ng napakaraming iba pang mga linya, lalo na't patuloy pa nilang pinapaunlad, pati na sa lugar ng Zaporizhia na lalong nagiging mas komplikado. Umabot na sa puntong halos malampasan ng mga Ruso ang mga depensibong sistema pero natapos na ang taginet kaya hindi na nila nagawa. Kailangan ding tingnan kung kakayanin ba talaga nila pagdating sa usapin ng mga tauhan. Dahil tandaan natin, 2024, 2024, 2025 ang mga Ruso ang may inisyatiba kahit saan. Kaya naman. At ang mga Ukrainyano ay nagtatanggol sa lahat ng lugar maliban sa Kursk. Pero kung tutuusin, kung sasabihin natin ng totoo, ang mga Ukrainyano ay umaatake sa Kursk. Sa unang 3 linggo hanggang 1 buwan, pagkatapos dahan-dahan nagbepensa na rin sila doon, kaya halos naabot na nila yon. Ang masasabi ko sa inyo ngayon, kumpara sa kung anong nangyari noong Mayo ng 2024 o Mayo ng 2025, ay wala ng mga pagtitipon ng puwersa at wala ring malalaking nakikitang pag-iipon ng mga tropang Ruso tulad ng nangyari sa harap ng Pokrovsk na nagpapaisip na baka may malaking opensiba ng Russia sa lahat ng harapan. Paliwanag, ang mga drone ay tiyak na isa sa mga dahilan, tiyak na hindi na kasing ayos ng dati ang pagre-recruit at tiyak na wala nang ganoon karaming mga tao. Tulad ng mga nakaraang buwan, sa mga nakaraang taon, mataas ang ginastos para mapanatili ang presyon sa lahat ng harapan. Walang nakikitang partikular na pagtaas ng mga bonus ng pagre-recruit at iba pa. Isipin ninyo na kahit ganito, mga 70 hanggang 80% ng kasulukuyang mga harapan sa Ukraine ay nasa ilalim pa rin ng presyon ng Russia. Kaya patuloy pa rin silang may pangkalahatang aktibidad sa opensiba maliban sa ilang sektor kung saan ang mga Ukrainian ay gumagawa ng mga kontra-atake na unti-unting nagbawas sa mga posisyon ng Russia lalo na sa lugar ng Kamyanske pero sa lugar ng Huley-Pole. Pagkatapos ng isang talumpati ni Pendulum kung saan sinamantala ng mga Ukrainian ang pagkakataon na masyadong sumugod ang mga Ruso nang hindi pinantitibay ang kanilang mga posisyon. Paano nagawang itaboy ng mga Ukrainian ang mga Ruso?
Malayo ang naatrasan nila pero ngayon may kilos na naman ang mga Ruso para bawiin ang teritoryo. Tiyak na ang mga Ruso na nakarating ng lampas sa Kamyansky, ang pinakamalayong narating ng kanilang paglusob ay papunta sa Veseljansk. Para magkaroon kayo ng ideya, napakalapit na ito sa Zaporizhia. Mga 5 buwan na ang nakalipas, may mga unit ng pagsalakay ng mga Ruso na umaabot sa lugar na yon. Ngayon, unti-unti nang kinakain ng mga Ukrainian ang kontroladong lugar ng mga Ruso at lumalawak ang tinatawag na Gray Zone. Sa ibang bahagi ng front, sa pangkalahatan, patuloy na umaatake ang mga Ruso, lalo na't lokal ang kanilang opensiba. Sa lugar ng Kupiansk, pasensya na, sa Pokrovsk, nagsisimula na silang umabante lampas ng Krestin. Para magbigay ng ideya, pero halos 1 taon na tayong ganito. Sa lugar ng Kostiantynivka, patuloy silang mas lalong nakakapasok sa loob mismo ng Kostiantynivka. Pero iyon din ay isang labanan bahay-bahay. At patuloy din silang sumusulong papunta sa lugar ng Siversk, Sloviansk sa mismong lugar ng Donbas. Dahil yun talaga ang pangunahing layunin nila. Kaya kahit papaano, sa kabila ng lahat ng hirap sa pagre-recruit, pamamahala at iba pa, sila pa rin ang may hawak ng inisyatiba, pero hindi naman sa antas ng estratehiya, kundi sa lokal na taktikal na antas. Siguradong sa lokal na taktikal na antas. Sa lugar ng Kostiantynivka, ang mga Ruso ang sumusubok gumawa ng mga opensibong aksyon. Sumasagot ang mga Ukranyano, nagtatanggol sila. Pero hindi naman sila nagsasagawa ng mga operasyon para subukang bawiin ang mga posisyon o banta ang mga gilid ng mga Ruso sa ganitong paraan. Kaya napapansin natin na sa karamihan ng mga sitwasyon, ang mga Ruso pa rin ang umaatake. Pero hindi na kasing lakas at kasing tindi ng mga nakaraang taon dahil nga hindi natin nakikita ang pag-ipon ng mga puwersa. Ipakikita ko sa inyo ang isa pang interesanteng datos. Kung titingnan natin ang uri ng mga kagamitan na nawala nitong mga nakaraang buwan, mapapansin din natin na karamihan ng aktibidad huling trabaho tulad ng dati kay Mirko, may balita raw na umatake ang mga Ukrainian sa paaralan kamakailan. Nakita ko sa video pero di ako ganong tiwala. Kung hindi ako nakakamali, para may kinalaman yon sa mga kadet, parang ganon. Hindi ko masyadong pinapansin yon. Hindi ko naman pinag-uusapan yung 24 na sibilyang Ukrainian na namatay sa nakaraang pag-atake. Hindi naman military ang halaga ng mga balitang yan. Iba ang gumagawa ng TV na puro pagdurusa. Ito ang mga pag-atake ng Ukrainian mula Nobyembre hanggang Disyembre, Enero at Pebrero 2025 at Marso-Abril 2026 hinati ayon sa kagamitan ng Ruso. Bakit hinati ayon sa kagamitan ng Ruso? Dahil ang kulay kahel ay para sa mga tangke, ang berde ay para sa mga sasakyang pang-impanterya, pang-transportasyon, suporta sa impanterya, at ang asul at bughaw ay para sa mga motorsiklo, buggy, quad at iba pa. Kaya ang pangunahing ginagamit na sasakyan para sa mga pag-atake, gaya ng nakikita ninyo, ay mga motorsiklo. Ayon mismo sa proporsyon ng dami ng mga sasakyang ginagamit at saka nasisira. Kaya syempre, sa ganito kataas na aktibidad ng mga drone, ang pinakamabilis at pang-isahang sasakyan ay siya ring ginagamit para hatiin ang mga dastos. Kung tamaan mo ang isang motorsiklo, isang tao lang ang tamaan, pero sa armored vehicle, 8 o 10. Kaya hinahati nila ang panganib at may dahilan yon. Kailangan mo ng mobility dahil sa dami ng mga drone na umiikot, kaya medyo normal lang ito. Oo, narinig kong ito ay paaralan ng kadete, pero di ko matandaan kung sila ay drone operator, intelligence o iba pa. Nabanggit din niya na marami raw ay may lahing Ukranyano, may mga apelidong Ukranyano, Ate BP. Kaya ang kasalukuyang aktibidad ay talagang konektado, lahat ay konektado. Gaya na nakikita natin sa mga drone, maging ang mga operasyon sa lupa, pati na rin ang mga pinsalang dulot ng long-range na pag-atake na nangyayari sa Russia. Naglagay din ako ng ilang mga bagay na medyo interesante. Halimbawa, hindi lang ang mundo ng mga Russian military bloggers ang nagtatanong.
tungkol sa pamamalakad ng hukbo at ng estado. Pero sa unang pagkakataon, meron na rin tayong mga miyembro ng Duma na nagsisimula ng magtanong. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya, gaano kalaki ang panganib, pero mas mahalaga sigurong tandaan na isang politiko ng Russia, Un politico russo Kikalawang kalihim ng Komite Regional ng Novosibirsk ng Federasyon ng Russia ay halos nagsasabi na marahil panahon na para tapusin ang digmaang ito. Interesante na makita na nagsisimula na rin magsalita ang ilang mga politiko. Bakit nagsisimula na rin magsalita ang ilang mga politiko? Kung matatandaan ninyo, hanggang 2 taon nang nakalipas, kahit sabihin mo lang na nasa digmaan sila, pwede kang makulong. Kaya malamang, mayon na nakikita na rin nila sa telebisyong Ruso na nagsisimulang talakayin ang mga problema at mas bukas ng pag-usapan ang mga kahirapan. Ngayon mas may puwang na siguro para sabihin ang sariling opinyon nang hindi masyadong nalalagay sa malaking panganib. Dumarami na ang mga komentarista na nagsisimula ng magsalita ng kanilang opinyon, pati na rin ang deputadong yon at marami pang iba. Interesante ito kasi nagdudulot ito ng chain reaction. Kasi syempre, kapag nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin yon, susunod din ang iba. At oo, may pagbabago, maraming pagdadahilan tungkol sa mga pagkabigo, kaya mas napag-uusapan ito, mas nagiging critical ang mga tao. Sa parlamento ng Rusya, may bihirang panawagan na wakasan ang digmaan. Ayon kay Renat Sulimanov ng Partido Komunista sa Duma, hindi kakayanin ng ekonomiya ng Rusya ang matagal na digmaan kontra Ukraine, kaya kailangan ang agarang pagtatapos ng espesyal na operasyong militar. Dagdag pa niya, halos 40% ng pambansang budget ay napupunta sa depensa at seguridad na nagtutulak sa inflasyon at nagpapababa ng pondo para sa gastusing panlipunan at pamumuhunan. Binanggit ng kinatawan na matapos ang digmaan, haharapin ng bansa ang malaking gasto sa muling pagtatayo at reintegrasyon ng mga veterano sa buhay sibilyan. Hindi ito isang Atlantista. Hindi siya isang military blogger, hindi siya isang kanluranin o Ukrainyanong analista, kundi isang kinatawang Ruso na hayagang nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito sa parlamento. At hindi lang siya ang gumagawa nito. Talagang sinasadya kong puro Ruso lang ang sanggunian ko sa ganitong usapan para makita kung sino ang kakontra sa akin. Sila mismo ang naglalarawan ng sitwasyon. Ito ay isa pang Russian military blogger. Posibleng ang kanilang ekonomiya ay NASA na nagsasabing, tinatago ang tunay na kalikasan ng sauna na nangyayari kung hindi ay magugutom ang mga Ruso, ang mga Russian military bloggers. Kaya tulad ng nakikita natin, parami ang mga sanggunian na nagsisimulang magsalita ng hayagan tungkol sa mga problema. May mga taong basta nagrereklamo lang at mayroon namang nagsasabi, ito ang nagpapaliwanag ng marami sa mga naisip ko noon ilang buwan na ang nakalipas. Ang sensura, ang pagsasara ng mga Russian na social media. Para sa akin, ginawa ito para mapigilan ang pagdami ng mga komentong ito. Para sa akin, napagtanto nila na kailangan nilang magmobilisa ulit kung gusto nilang magpatuloy o tapusin na lang ito. Kasi, bakit pa kailangang kunin? ang ilang opisyal na pinagkukunan mula sa hukbong Ruso ay nagsabi na gusto nilang sakupin ang Donbas, kabilang ang Sloviansk at Kramatorsk, pagsapit ng taglagas ngayong taon. Tinitingnan ko ang petsa, halos Hunyo na, 1 linggo na lang at Hunyo na. Karaniwan, ang mga opensiba tuwing taksibol ay nagsisimula ng maaga. Kung magsisimula ka ngayon, Sloviansk at Kramatorsk sa Taglagas pa, mas malamang pang makarating si Elon Musk bukas sa Mars. Walang paraan na makarating ang mga Ruso sa Kramatorsk at Sloviansk sa kasalukuyang kalagayan gamit ang kasalukuyang bilang ng puwersa bago magtaglagas.
Nasa saklaw ng putok, pero pisikal na makapasok sa Kramatorsk at Sloviansk bago magtaglagas? Hindi maiisip, papalapit sila, syempre, makikita mo naman, marami silang ginagawa lalo na sa gilid ng Siversk. Kahit na kamakailan ay may mga kontra-atake ang mga Ukrainian sa gilid ng Liman para paliitin ang nakausling bahagi ng mga Ruso. Pero hanggat nasa kamay ng mga Ukrainian ang Liman at ang Kramatorsk at Sloviansk, hindi rin maiisip na matatapos nila ang pagsakop sa Donbas na yung Taglagas. Talagang wala sa hulog. Para mabigyan ko kayo ng ideya, hindi ko alam kung nakikita ninyo, dapat dito lang ang hangganan. Ito ang hangganan ng Donbas. Hindi maisip, napakaganda talaga. Ang ganyang inaasahan talagang wala sa katinuan. Sa totoo lang, mas mainam para sa mga Ukrainian na panatilihin ang sitwasyon kung ano ito ngayon. Panatilihing matatag, medyo matatag, tumugon gamit ang mga kontra-atake at ipagpatuloy ang kanilang estratehiya ng malayo ang pag-atake gamit ang mga drone dun sa mga lugar na talagang masakit para sa kalaban. Kaya sa palagay ko, ang mga kritisismo ng mga military vlogger ay may basihan. Ang mga inaasahan na ibinabato sa kanila sa kanilang direksyon ay hindi talaga tumutugma sa totoong nangyayari sa larangan. Sa kabilang banda, dahil hindi talaga sapat, habang nangyayari lahat ito, ibig sabihin nagkaroon ka ng nakakadismayang parada, mga pag-atake sa Moscow at aba pati, nadagdag pa rito. Grazimov, anong ibig mong sabihin na sumabay pa siya? Ipinakita ko na ito dati pero ngayon mas mainam na mapanood natin. Si Grazimov sa pamamagitan ng Ministeryo ng Depensa ng Russia ay nagbigay ng pahayag na ang mga pormasyon ng ika-6 na hukbo ay nagsasagawa ng opensiba. Sa kanlurang direksyon mula sa Kupiansk, pangkalahatang direksyon patungo sa Shevchenkovo. Kung titingnan mo kung nasaan ang Shevchenkovo at dito nilalawakan ko ang tingin, mula Kupiansk papuntang Shevchenkovo. May problema tayong technical. Wala ang mga Ruso sa Kupiansk. Paano ka magsasagawa ng opensiba mula Kupiansk papuntang Shevchenkovo? Kung wala ka sa Kupiansk, kung hindi mo ito kontrolado at nasa kabila ka ng ilog Oskil. Sa silangan, may 30 kilometro ang layo sa pagitan ng totoong posisyon ng mga linyang Ruso at Shevchenkovo. Noong ika-17 ng Mayo, si Rybar, na isang think tank na malapit sa mga Ruso, ay binago ang mapa at ipinakitang nasa loob ng Borowa ang mga Ruso. Tama ba? Na mas nasa timog ng kaunti kumpara sa Kupiansk at bahagyang mas nasa hilaga, ang Borowa ay mas nasa timog. Bakit nila ito ginawa? Dahil sa loob ng pahayag, Ayon sa Russian Ministry of Defense, sinabi nilang napalaya ng unang hukbong nakabuluti ang lugar. Ibig sabihin, nakuha at napalaya nila ito. Kung hindi lang sana, sa totoo lang. Noong ika-19 ng Mayo, napilitan ng Russian think tank na si Rybar na baguhin muli ang mapa. Paatras, gaya na makikita ninyo, itong ika-17 na may mga Ruso sa loob ng Borowa, ito naman ang ika-19 na wala na ang mga Ruso sa Borowa. Bakit? Dahil lumabas na ang mga video na ipinakita para sabihing nakuha nila ang Borowa, sa totoo lang ay peke, hindi talaga kinunan sa Borowa. At ang bagay na ito ay ginawa mismo ng mga Rusong OSINT analyst. Nakita nila ang pahayag ng General Staff, nagkwenta sila, napansin nilang hindi tugma kaya sila mismo ang pinabulaanan ang pahayag na ito. Dito, kaya naiintindihan mo ang gulo ng huling 5 buwan na walang ka ng Starlink, sinensura ka sa social media, nakakatawa ang parada, inatake ang kapital mo, at may general staff kang nadedeklara ng opensiba na wala naman talaga. At mga lugar na di nakuha dahil sa maling ebidensya. Ano ngayon?
Sila rin ay nagsimulang magkomento, may ilang komento na para sa akin ay matalino rin pagdating sa sarkasmo. May isang Rusong military vlogger na nagsabi, hindi na ako makapaghintay na makita. Makita ang anunsyo ng pagkakakuha sa Kharkiv, ganoon na lang. Para magbigay ng ideya. May nakuha pa siyang isa pa na sa tingin ko ay interesante para magbigay ng larawan ng sitwasyon. Hindi naman sa hindi alam ng mga Ruso ang dapat nilang gawin, ang problema ay ang political na gastos na kailangang harapin ni Putin para magsagawa ng mga reforma at palakasin ang kanilang hukbo. Makikikita ninyo ang napaka-interesanteng pag-aaral na ipapakita ko ngayon. Kung saan, sa taong 2025 makatuwiran, para sa Russia ang muling pagsasaayos ng ilang unit. Ang ideya ay iangat mula sa Antas Brigada ang marami sa mga unit na yon. Kailangan ninyong maintindihan na parehong mga Ukrainian at Ruso sa digmaang ito, na pagtanto nila na ang maliliit na unit kapag nagkakaroon ng mga kaswalti, mabilis silang nawawalan ng kakayahan, lalo na sa bahaging lumalaban. Isipin ninyo na kadalasan sa isang unit, mga 40% lang talaga ang lumalaban sa unahan. Ang natitira ay gumagawa ng ibang bagay. Napagtanto nila na ang maliliit na unit kapag nagkaroon ng 20% na kaswalti nagiging sobrang hindi epektibo. Ganito rin para sa hukbong Ukrainyano at para sa hukbong Ruso. Kung titingnan mo ang mga lumang live kung saan ipinakita ko ang mga sistematikong problema at mga problemang pang-organisasyon ng hukbong Ukrainyano at ng hukbong Ruso, pareho silang may mga katulad na problema, ibig sabihin, pareho nilang problema nakabase sila sa mga grupong taktikal ng batalyon. Ganito ang mga Ruso sa unang yugto ng digmaan. Noong 2023, bumalik sila sa mga rehimentong sistema. At ang mga Ukrainyano nakabase sa sistema ng mga batalyon at brigada na isang sistema para sa panahon ng kapayapaan, hindi para sa digmaan. Napagtanto ng lahat kung paano ang mga Ukrainyano ay lumilipat na patungo sa konsepto ng Army Corps. Gusto ng mga Ruso na gawing mga division ang karamihan sa kanilang mga unit mula sa mga brigada o mula sa mga rehimento papuntang mga division. At may prosesong ito na nangyayari. Kung hindi lang sana gusto nilang lumika ng dalawang bagong pinagsamang hukbo. At kaya ilalaan nila ang 100 at 70,000 sa 400 at 50,000 na kanilang na-recruit noong 2025 para sa layuning ito. Kung hindi lang sana dahil sa mga kaswalti sa digmaan, hindi nila natapos ang prosesong ito, pati na rin ang pagpapataas ng antas ng pagsasanay ng ilang unit ng Ruso at pati na rin ang dalawang hukbo. Para magbigay ng ideya, may plano silang baguhin. Palawakin ang ika-200 Brigada ng Arctic Motorized Infantry bilang ika-71 Division na gawa nila ito na isa katuparan na ito. Sa Central Military District, gusto nilang bumuo ng 2 division based sa ika-74 at ika-15 na brigada. Nabigo. Wala silang sapat na tao sa Moscow Military District. Gusto nilang palawakin ang ika-27 Brigada ng Infantry gawing division. Nabigo. Hindi nila nagawa. Gusto nilang lumika ng bagong Artillery Division, ang ika-34 na bahagyang naisa katuparan sa Eastern Military District. Gusto rin nilang palawakin ang ika-57 at ika-64 na brigada. Fusilero. Upang gawing mga division na bigo, paglikha ng ika-600 at 53 na regiment ng Motorized Riflemen, ang ika-400 at 53 lang ang nabuo. Pero hindi, ginamit nila ang mga tao para kumpletuhin ang moral ng kwento. Sa 19 na proyekto ng pag-upgrade, sabihin nating mula brigada hanggang division, 14 ang nabigo isa ang bahagyang naipatupad at 4 lang ang tunay na naipatupad. Bakit ganito? Mula sa natira kumpara sa pangangailangan ng lahat ng ibang unit sa harapan, kung ano ang natira, nagawa nilang lumika ng karagdagang puwersa. Pero ano yon? 5 sa 14, pinag-uusapan natin ang mas mababa sa 30% ng kung ano ang meron sila. Kung ano ang meron sila. Salamat. Kasi Ang mga planong pagpapalawak sa pulang bahagi ay hindi o bahagyang naipatupad. At sa asul, naipatupad.
Tulad ng nakikita natin, naintindihan na rin nila na kailangan nilang dagdagan ang laki ng unit at lumika ng mga karagdagang bago. Interesante ring mapansin na sa 2025, ang mga Ruso ay nagawa lamang ang 4 o 5 sa 19 na bagay sa ganitong aspeto. At ang mga Ukrainyano, noong 2025 na alala ninyo, nagpasya silang itigil ang paglikha ng bagong brigada. Sa halip, pinalalakas na lang nila ang mga kasulukuyan. Bakit tungkol sa reforma ng hukbo at paglipat tungo sa mga korpus ng hukbo? Hindi maiiwasan na kailangan mong palakasin ang mga umiiral na hindi lumika ng bago. Dahil sa opensibang pagsisikap ng mga Ruso, nagpasya silang gamitin ang mga puwersa kaya hindi na sila makakabuo ng bago. Na nag-recruit sila ng 170,000, kailangan sana nilang bumuo ng mga bagong unit. Pero sa totoo lang, 4 lang ang nagawa nila. Ibig sabihin, lahat ng iba pang mga tao ay ginamit para palakasin ang pagsisikap ng hukbo sa ibang mga unit noong 2025 na isang interesting na impormasyon. Oo, halos 25 at may isang bahagya lamang. Isipin mong 4 ang nabuo at isa ay bahagya lamang. Kaya nandoon tayo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, sa halip na lumika ng 19 na unit sa antas ng dibisyon, 4 lang ang nagawa nila at ang natitira ay dahil sa iba pang dahilan. Pinalalakas lang nila ang mga umiiral na unit para mapanatili ang opensibang pagsisikap at ibig sabihin nito ay hindi sapat ang pagre-recruit para mapanatili ang opensibang pagsisikap. At bukod ba doon, ang pag-upgrade o paglika ng mga bagong unit ay hindi nila kayang gawin ng sabay. O pinananatili mo ang opensibang pagsisikap at pinupunan ang mga kaswalti nito o lumilika ka ng mga bagong unit, hindi nila kayang gawin ang dalawang bagay na ito. Ano ang ibig sabihin nito sa pananaw ng politika? Ibig sabihin nito na si Putin ay kailangang gumawa ng desisyon, kailangang magpasya. Nasa palagay ko. Mabigat ba ito para sa kanya? Ito ang desisyon na dagdagan ang mga puwersa sa pamamagitan ng karagdagang mobilisasyon na siya ring napapansin ng maraming vlogger tungkol sa militar. Kaya siguro ito ang dahilan kung bakit may ganitong yugto na parang lahat ay medyo nakatigil. Walang malalaking operasyon, maraming hindi pagkakasya sa mga komentador na Ruso at wala ring malalaking anunsyo mula kay Putin. Ang pakiramdam ay kailangan niyang gumawa ng isang napakahirap na desisyon na mahirap tanggapin. Sa mga Ruso sa partikular na sandaling ito, bukod pa rito, nagsisimula na ring pag-usapan ng mga Ruso ang tungkol sa mga problemang pang-ekonomiya, kahirapan, pagtaas ng presyo at iba pa. Nagtagumpay ang Rusya salamat sa industriya ng digmaan, napatasin ang kanilang lokal na produksyon at kaya nilang maibsan ang epekto ng mga parusa dahil tumaas ng husto ang produksyon. Ang problema ay tumataas lang ang produksyon na ito kapag inilalagay mo sa 100% ang lakas ng paggawa. Pagkatapos, kapag nagsimula ka ng kumuha ng mga tao para sa pagsisikap ng digmaan, hindi maiiwasan na ang boost na ito na ibinibigay ng ekonomiyang pangdigma ay matatapos din kalaunan. At hindi ako ang nagsasabi niyan. Ito ang sinasabi ng mga ekonomistang Ruso sa telebisyon ng Russia. Sabi niya, nagtatrabaho siya sa larangan ng makinarya. Malalaking industriya. Hindi ko ulitin ang mga iyon, ang eksaktong mga salita niya o ang definisyon na natanggap ko sa mga liham mula sa Duma, kaya mula sa parlamento. Pero ang punto ay ano ang dapat nating gawin? Sa unang 4 na buwan, ang industriya ng paggawa ng mga espesyal na makina, yung mga technical na makina at iba pa, ay bumaba ng 51%. Kaya ano nga ba ang issue?
Iniulat ng Ministro ng Ekonomiya at Pag-unlad na Kailangan natin maghanap ng paraan para patatagin ang siklo. Pero sabi niya, ano pa ang natitira para patatagin? Salamat. Sinabi niyang fine-tune, na ang ibig sabihin ng fine-tune ay ayusin, pagandahin, kumbaga pakinisin. Ayan. At nagrereklamo siya na syempre wala nang natitirang pwedeng pakinisin. Salamat. Kaya ang tanong niya, ano nga ba talaga ang dapat mangyari sa ekonomiya ng ating bansa ngayon? Para sa tanong tungkol sa paggawa ng mga kalsada o mga makinarya para sa agrikultura na dapat bawiin kung nawala na natin ang 51% ng produksyon, sabi niya, ano pa ba ang dapat mangyari? Bago magkaroon ng sagot. Pinag-uusapan niya ang mga bagay na ito, syempre oo, kailangan pagandahin pa. Kaya. Ito ay lahat ng mga komentador na Ruso na hayagang nagsasalita. Gaya ng nakikita ninyo, hindi lang tungkol sa mga usaping pangdigma, kundi pati na rin sa mga usaping pang-ekonomiya. May miyembro ng Duma na nagsasabing isara na ito at may mga military blogger namang nagsasabi. O magmomobilisa tayo o hihingi tayo ng kapayapaan dahil wala ng ibang alternatibo. At siguradong minsan nangyayari ang mga bagay dahil lang sa quarter. Oo, ang quarter ay katumbas ng 3 buwan para sa atin. Bukod pa rito, mayan ay puro mga military blogger na Ruso at hindi ko naman ito iniimbento lang. Ito ay mula noong ika-22 ng Mayo. May kakulangan ng gasolina sa Sevastopol sa Crimea. Ito ay dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga Ukrainian. Yung kalsadang ipinakita ko sa inyo sa simula ng live ay tungkol sa tinatawag na koridor. Isinulat ito ni Romanov, isang militar at Russian blogger na may 141,000 na taga-subaybay. Sa tingin ko, nilagay niya ito sa pangalawang channel para magbigay ideya. Lahat ng salik na ito, kapag pinagsama, ay nagdudulot ng matinding stress at kritisismo. Gaya ng sinabi ko, iilan lang ang nagsasabing dapat tapusin ang digmaan, o magmobilisa, o itigil na ito. Mas marami ang humihiling na mas matinding tugon, ibig sabihin, palalain pa ang digmaan. Huwag ninyong isipin na ang mga kritiko mula sa mga Ruso, lalo na mga militar at blogger, ay gusto nang tapusin ang digmaan. Hindi, ayaw nilang tapusin ito. Gusto nila na si Putin ay gumawa ng matitinding desisyon na ibang-iba sa pagtatapos ng digmaan. Sila ay mga hardliner sila, hindi mga mapagpayapa. Kaya mag-ingat din kayo sa bagay na ito na medyo kakaiba. Sinusulit ko ito para makapagpahinga at masagot ang mga tanong ninyo. Samantala, maganda kayo. Isipin ninyo ang mga tanong ninyo sa isipan kung meron man. Siyempre, hindi magandang sitwasyon sa Ukraine, pero naniniwala akong ibang karanasan ang mabomba sa kabisera sa loob ng 4 na taon. Sa isang banda, nasanay sila rito. Ibig sabihin, wala namang masyadong iba. Na ang mga Ruso ay maaring gawin para sirain ang moral ng mga Ukrainyano ay ang katotohanang ang mga Ruso ay hindi kailanman naranasan ang pinagdaanan ng mga Ukrainyano. At ngayon, nararanasan nila ito sa pinakamasamang panahon. Kaya naniniwala ako na magkakaroon ito ng napakalakas na epekto sa panahon ng krisis ng pangkalahatang pagkakabalam. Dahil nararanasan nila ngayon ang bagay na 4 na taon ng kininasanayan ng mga Ukrainyano. At ito ay isang malaking epekto sa aking pananaw sa pamamahala ng mga digmaan. Malaki rin ang epekto kapag tinatamaan ka ng isang dagok na talagang sumasakit sa iyong pride at naaapektuhan ang buhay ng mga pamilya at iba pa. Kaya mga Gino, sinasamantala ko ang pagkakataon para pag-usapan ng sponsor. Kayo na ang mag-isip ng mga tanong ha? Iniisip ko na kayo tulad ko. Araw-araw ay nakakatanggap ng mga spam na email, mga serbisyo na hindi niya na maalala at nakakainis na mga tawag mula sa robot na nag-aalok ng kung ano-ano, mga promo at mga alok. Nalilito ba kayo kung bakit napasama kayo sa listahan nila?
Tandaan, tuwing nagre-rehistro kayo sa website na libre at walang hinihingi, ganun talaga. Ibig sabihin, kayo mismo ang produkto. Ano ang Inconi? Isa itong serbisyo na nag-aalis ng personal na impormasyon online mula sa iba't ibang website at data broker. Ang layunin ay mabawasan ang inyong impormasyon online. Kaya ang Inconi ang nakikipag-ugnayan sa mga data broker na ito. At ito ay tumutulong hindi lang para maiwasan na ang inyong datos ay ibenta para sa marketing, kundi pati na rin mabawasan ang spam sa email, mga hindi ka nais-nais na tawag at iba pa. Mas kaunting datos online ay nangangahulugan ng mas kaunting posibilidad ng pagpo-profile, pati na rin ng pagbawas ng panganib ng mga targeted na atake gaya ng phishing. Si Inconi, di tulad ng iba, ay hindi binebenta ang inyong datos. Oo, maliit lang talaga ang bayad, lalo na kung gagamitin ang code ko dahil may 60% discount. Makikita ang link sa description, chat, nakapin na komento at sinusuportahan din ninyo ang channel. Tandaan, kung hindi kayo makita, hindi rin kayo magagambala. Kaya si Inconi ang solusyon sa mga problema nyo at sa akin din. Ginagamit ko ito mismo at napakakapakipakinabang nito para, sabihin na natin, mapahalagahan ang sariling oras. Dahil ayokong istorbohin ako, hindi ko na kailangang sumagot sa mga tawag, spam at mga ganong bagay. Salamat sa lahat ng gumawa nito. Alam ko ring may nag-request ng link sa Instagram para magamit ang mga code ko sa kanilang kumpanya. Sa antas ng kumpanya, kaya nagpapasalamat ako sa mga gumawa nito. Sa oras na matapos ang digmaan, sino ang magbabayad ng gastos ng Russia? Ito rin ang tanong ng military bloggers, pero hindi tungkol sa pagtatapos ng digmaan, kundi sa individual na pananagutan. Tungkol sa mga nangyayari, halimbawa kung aatakihin na ang Moscow, kaninong responsibilidad yon? Sa commander ba ng anti-aircraft yon? Sa commander ba ng targeting na hindi naisip sirain ang kapasidad sa produksyon ng Ukraine? May biro na natatawa talaga ako, palaging galing sa mga military blogger na Ruso, kung saan, gaya ng nakita ninyo, hindi nila sinasabi na meron. Ang Estado Mayor ay nagdeklara na may opensiba mula Kupiansk papunta sa maliit na bayang ito. Nagkomento pa nga ang mismong mga Rusong military blogger, iyong huling nagsabing nakuha niya ang Kupiansk, ginawa pa nating bayani ng Russia. Maging sila mismo ay sarkastiko sa kanilang sarili sa usapan. Siya yung nagsabing kukunin niya ang Kupiansk pero hindi niya nakuha, naniwala pa tayo. Naalala niyo ba ang eksena kasama si Zelensky, mga kontra-atake ng Ukraine at ang muling pagpapalaya sa Kupiansk? At binigyan pa siya ng medalya, si Putin ang nagbigay sa kanya ng medalya at lahat ng iba pa ay nagbayad dahil sa pagsisinungaling niya at bupi. Hindi hinihingi ang pananagutan na halos pareho rin sa problema ni Bibi sa Israel kung matapos ang digmaan, kailangan din niyang managot sa kanyang mga responsibilidad. Kaya hindi ito usapan ng pagkatapos ng digmaan, usapan ito ng pananagutan ngayon. Dahil nabigo ang pagre-recruit, dahil nabigo ang opensiba na yon, dahil nabigo ang pagprotekta sa isang lugar o sa iba pa, hindi ito usapan ng pagkatapos. Gusto nila ng mga taong pagbubuntunan ng sisi, mga paglilinis, mga danong bagay. Hindi ito usapan ng pagkatapos ng digmaan, ito ay usapan ng kasalukuyang responsibilidad sa mismong lugar ng mga nangyayari ngayon. Bukod pa dyan, tama sila, talagang tama sila sa pagsasabing ang kakayahan ng Ukraine sa pag-target ay tiyak na tataas at gaganda pa sa tulong ng partisipasyon ni Palantir. Sa pamamagitan ng otomatikong pag-target, ilock mo siya sa lobo, paliliparin mo ito. Hindi ibig sabihin na ang iba't ibang pagbisita, sabihin na natin ni Alex Karp ay nagpapatunay na ginagamit ito at integrated na sa teknolohiya ng pag-target na ginawa ng mga Ukranyano. Ibig sabihin halo ito ng bahagi na ginawa ng mga Ukranyano at bahagi naman na galing sa Palantir. Ibig sabihin ba nito na magiging madali ring gawin ang mga drone na ito? Pero kahit na ganon, sa pagpili ng ruta ng mga target, sa paghahanap ng mga kahinaan, malaki pa rin ang tulong ng mga higante ng artificial intelligence.
gumagawa pa sila ng iba. Mukhang nakipag-usap din siya sa CEO ng Battlefield Technology at iba pang mga gumagawa ng armas sa Ukraine, kabilang na ang mismong gumagawa. Ang mga pink na flamingo, kaya interesting ito. Oo, tingin ko ito ay usapan ng DOTDES. Tiyak na maraming datos ang nakuha ng mga Ukrainian sa labanan. At tiyak na ang artificial intelligence, gamit ang datos, ay makakagawa ng pagsusuri o konklusyon na hindi kayang gawin ng mga Ukrainian gamit lang ang pag-iisip. Kaya malamang isa itong joint venture. Sa ganitong paraan, nakikinabang si Palantir sa verifikasyon mula sa tunay na datos sa larangan at ginagamit nila ang Palantir para suriin ang mga ruta, kahinaan at mga bagay na ganun. Isipin nyo na kapag may nagtanong kung ano na ang lagay ng mga drone, oo, parang siyentipiko sa Independence Day. Naalala nyo ba yon? Siya rin ang aktor na gumanap bilang Data sa Star Trek. May isa pang usapan kung pagsasamahin mo ang mga aktibidad ng mga Ukrainian at ang mga glide bomb at ang katotohanan ng mga eroplano ay palaging ginamit ng pasibo. Kung magsimula ang mga Ukrainian na sabihin na natin gawin sa mga Ruso ang parehong ginagawa ng mga Ruso sa kanila, lalo na tungkol sa mga lumilipad na bomba. Ibig sabihin sa mas limitadong dami, mas concentrated, malamang sa ilang piling lugar lang. Dahil yun lang ang kaya nilang gawin based sa bilang ng eroplano na meron sila, hindi nila kayang tamaan ng lahat, kaya pwede lang silang mag-concentrate sa ilang lugar. Gayunpaman, napapansin natin, salamat na rin kay Clement Molin na ang aktibidad ng pambobomba, ito halimbawa, ay sa lugar ng Kuliay Pole. Ito ang mga bagay na naitala tungkol sa aktibidad ng mga Ruso. Mas mababa ito kumpara sa mga nakaraang buwan. Magaling si Brent Spiner, ang aktor na gumanap bilang Data at ang baliw na siyentipiko sa Independence Day. Napapansin natin na mas kaunti na ang mga misyon ng pambobomba ng mga Ruso gamit ang mga bombang planador at ngayon ay nakatuon na ang aktibidad ng pambobomba sa sektor ng Kuliay-Pol at sa sektor ng Pokrovsk. Sloviansk. Kaya mga sektor na talagang pinagtutuunan ng pag-atake. Pansinin ninyo na ang pattern ng mga bombang planador ay halos kapareho ng pagkakaayos ng mga trinsera ng mga Ukrainyano. Kaya ang aktibidad na ito ay ginagawa para sistematikong gibain ang mga sistemang depensibo ng mga Ukrainyano. Napansin namin na talagang bumaba sila ng husto, nagsisiksikan, bumaba. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod ng mga grupo ng tao at abotapa, pero interesante itong mapansin. Ito halimbawa ang sektor. Mga para lang magbigay ng ideya, mga 500 ang mga pag-atake sa direksyon ng Kuliay-Pole noong Abril, Pebrero, Marso, Abril. Sa kabuuan ay 500-600. 500-600, 900 kumpara sa mga numerong nakita nung nakaraang taon. Sa Pokrovsk, kung saan 2,000 hanggang 3,000 bombang planador kada buwan ang pinag-uusapan, umaabot ito sa 6 hanggang 68,000. Sa loob ng 3 buwan, bumaba ito ng mga 50 hanggang 60%. Ang aktibidad na ito ay nagpapakawala ng mga glide bomb mula 80 hanggang 100 kilometro. Magagawa rin ito ng mga Ukrainian gamit ang Mirage 2000 F-Labing, 6 at iba pa kung napahinaan nila ng sistematiko ang sistemang depensang panghimpapawid ng Russia sa ilang lugar. Dahil tiyak na hindi ito maaring gawing pangkalahatang usapan tungkol sa kanilang kakayahan at kung ano ang meron silang magagamit. Pero ito ang magiging unang pagkakataon na makikita nating gamitin ng mga Ukrainian ang kanilang himpapawid na puwersa sa paraang opensibo at hindi lang basta depensibo. Kung mangyayari ito, magiging palatandaan ito ng paghina ng kakayahan ng mga Ruso sa depensang panghimpapawid dahil kailangan nilang harapin ang mga pag-atake ng mga Ukrainian gamit ang mga drone sa iba't ibang lugar. At ito ay isang pantutok ng mga Ukrainian na sadyang pinapahina ang ganitong uri ng depensa. Kaya gaya ng nakikita ninyo, talagang lahat ay magkakaugnay. Magkakaugnay at bahagi ng pangmatagalang estratiya. Kaya hintayin na lang natin ang susunod na mangyayari.
Syempre, ipinakita ko lang sa inyo ang maliit na bahagi ng lahat ng mga pinagkunan ko. Hindi ako nandito para basahin lahat ng mahahabang talata, pero makikita ninyo ang 20, 30, 40 na pinagkunan. Tungkol naman sa mga komento ng mga Ruso, maging sa usaping pang-ekonomiya, sa mga nangyari sa Moscow, sa parada, sa takbo ng digmaan, sa pangkalahatan, naniniwala talaga ako na sa huli, si Putin ay kailangang gumawa ng desisyon na hinihingi ng kanyang mundo o, sa totoo lang, gamit ang kasalukuyang mga yaman. Sa larangan ng malalaking opensiba, huli na tayo. Kaya malamang na limitado lang ito sa lugar ng Donbas. Pero hindi nila makukuha ang Donbas na yung Taglagas kahit sa panaginip. Naniniwala ako ng pinakamasamang panahon para sa mga Ukrainyano ay noong 2025 nang malampasan ang huling hindi pa tapos na linya ng Ukranya at muntik na silang hindi makalusot, ipinadala ang pinakamagagaling nilang unit at sa hirap ay naisalba ang sitwasyong iyon. Mula nun, sa tingin ko, ang panahon ng tag-ulan, ang taglamig at pati na rin ang lahat ng bagay na yon o ang di nakikitang orasan, decoding, lahat ng mga bagay na nangyari na minsan ay hindi na rin kontrolado ni Putin. Ang taglamig ay hindi kontrolado ni Putin, ang Starlink ay hindi rin kontrolado ni Putin. Sa tingin ko, pagkatapos ng 2 taon ng opensiba, sa huling 5 o 6 na buwan, talagang napakaraming negatibong bagay ang nangyari. Sa panig ng Rusya, ang pag-ikot, ang parada, ang pag-atake sa Moscow at iba pa na lumika ng isang perpektong bagyo na naglalagay sa mga Ukrainyano sa mas magandang kalagayan kumpara nung 2024-25 kung saan sila ay pinipilit sa lahat ng dako at talagang desperado. Naniniwala ako na ang pagtaas ng direktang gastos, hindi yung nasa prente na madalas ay malayo pa. Para sa mga Ruso, ito ay isang digmaan na isinasagawa na noon ay isinasagawa malayo sa puso at isipan. Paano kung dumating mismo sa kanila ang digmaan at ang St. Petersburg, Moscow at iba pa ay makaranas ng mga pag-atake tulad ng tinanggap ng mga Ukrainyano? Hindi na ito magiging posible, hindi na ito kakayanin, wala na iba pa. Sa loob mismo ng bansa, hindi na nila ito kayang bigyang katwiran. Isipin ninyo, isang leader ng bansa tulad ni Putin na nagdudulot ng kawalang katiyakan sa sarili niyang bansa, hindi ng seguridad. Iyan mismo ang ipinangako niya, isang espesyal na operasyon para ayusin ang lahat. Pero sa halip, nagdadala siya ng digmaan sa sariling bayan. Doon tiyak may mga ulo na malalaglag dahil sa pananagutan at lalo pang lalala ang sitwasyon. Tulad ng sinabi niya sa naunang live, hindi rin magaganda ang mga alternatibong Ruso sa estratehiyang ito ng Ukraine. Pero kahit sa telebisyon ng Rusya, pinag-uusapan din nila na marami sa produksyong ito ay nangyayari rin sa Europa. Maraming sundalo at blogger ang naniniwalang dapat direktang tamaan ang mga pabrikang nagsusupply sa mga Ukrainyano. Makikinabang ang mga Ukrainian kung tamaan ng mga Ruso ang pabrika sa Estonia, Lithuania, Poland at iba pa. Magkakaroon ng paglawak ng labanan, isang direktang pagkakasangkot na ayaw at di kayang gawin ng mga Ruso. Kung wala silang aksyon, lalo pang lalakas ang kakayahan ng mga Ukrainyano sa pagtukoy ng target dahil sa AI at Starlink at produksyon nila. Hindi ito magandang sitwasyon na kalagyan. Ang tanging solusyon ay tapusin ito o magpatuloy sa paglala ng tensyon. Iyan na lang ang natitirang sandata at di ko akalaing kayang palalain pa ni Putin ang tensyon. Gayunpaman, babalik na naman tayo sa unang senaryo, ibig sabihin ay magkakaroon ng mas malaking partisipasyon ng ibang mga bansa. Hindi lang sa usapin ng tulong, produksyon at mga bagay na ganon. Kaya, alinman sa manalo ka sa digmaang ito sa napakalaking panganib na malamang ay mangailangan ng pagmomobilisa ng 1 milyon sa susunod na 3 taon o manatili ka sa kasulukuyang paradigma. Hindi maiiwasan na kung walang malalaking opensiba mula sa mga Ruso na maglalagay sa mga Ukraino at sa kakayahan nilang ipagtanggol ang kanilang linya sa matinding pagsubok, lalakas ang kakayahan ng mga Ukraino na sistematikong atakihin ang mga Ruso. Nagkakapantay na sila pagdating sa produksyon ng mga drone at paggamit ng mga ito pareho sa larangan ng labanan, sa harapan at maging sa loob ng kani-kanilang mga bansa.
Paulit-ulit ko nang nabanggit dito sa channel ang usapan tungkol sa balanse ng estratehiya. Pwedeng umatake ang mga Ruso sa mga Ukranyano nang walang parusa, pero hindi pwedeng gumanti ang mga Ukranyano. Hindi natin ito kailanman ibinigay sa kanila. Sa kabila ng limitadong paggamit ng HIMARS at Storm Shadow, madalas kong itanong sa sarili kung paano mapipigilan ng mga Ukranyano ang mga Ruso sa pagpapatuloy ng digmaan. Dahil kailangan nilang limitahan ang paggamit ng mga armas sa loob lang ng Ukraina. Hindi nito maapektuhan ang moral, produksyon ng mga Ruso at higit sa lahat, ang nagpapalakas ng digmaan gaya ng refineria at gas. Na yon na pwede na rin nilang tamaan ang mga nagpapalakas sa bansa dahil ang bansang ito ay nabubuhay lalo na sa pagkuha ng hilaw na yaman. Magbabago ang mga bagay kung magagawa nila ito. Palagi ko nang sinasabi yan. Kung magagawa ng mga Ukranyano na mapanatili sa paglipas ng panahon ang tuloy-tuloy na antas ng pag-atake sa mga refinery at iba pang sentrong produksyon, ang pinsalang ito ay maiipon at higit sa lahat, tumataas ang kakayahan ng mga Ukranyano habang ang kakayahan ng depensa ng mga Ruso, malaki ang Russia. Wala talagang bansa sa mundo na kayang. Kahit ang mga Amerikano, hindi nila kayang protektahan ang lahat kung atakihin sila sa sarili nilang lupa ng libu-libong drone. Kaya siguradong isang matalinong estratehiya ito mula sa mga Ukranyano, lalo na't hindi ganito pinipilit na mangako ng malalaking opensiba. Ang kalaban ang nagdeklara na gusto niyang kunin ang Donbas. Ang kalaban ang kailangang gumastos ng mga resources para subukang kunin ito. Kaya ang mga Ukranyano sa ngayon, hindi naman ibig sabihin na napakaganda ng kalagayan nila, pero tiyak na mas maganda ang lagay nila sa hinaharap kumpara noong 2024 o 2022. Sa tingin ko, para sa mga Ukranyano, sa mabuti man o masama, ayos na rin sa kanila ang ganitong sitwasyon. Ibig sabihin, ang estratehikong pagwawalang bisa ay estratehiya talaga ng Iran. Daling Marco, hindi ko kayang talunin ang mas malaking kalaban kaya gumagamit ako ng simetrikong estratehiya. Nagdudulot ako ng pinsala sa iyo, maaari mo pa ring ipagpatuloy ang pambobomba sa Kyiv, pambobomba sa Lviv at iba pa. Pero hindi mo mapipigilan ang produksyon ng mga drone na gawa sa polystyrene. Dito, sigurado, kung kailangan mo magsuri ng mga target. Isang pagsusuri ng mga target ng Russia, isang pagsusuri ng mga target ng Ukraine. Mas marami ang mawawala sa Russia dahil ang Russia ay may industrial na sektor na maraming beses na mas malaki kaysa sa Ukraine. Kaya sa usapan ng palitan, mas marami ang mawawala sa mga Ruso, lalo na't napakasentralisado rin ng kanilang mga kita. Ibig sabihin, hindi kailangan targetin ang maraming uri ng industriya sa Russia para bigyan sila ng ekonomikong pinsala at tamaan ang sumusuporta sa digmaan. Sa huli, 2 o 3 lang ang pangunahing sektor para sa mga Ruso. Ang gas, langis, mga pataba, mga oil tanker sa dagat, mga ganitong bagay. Wala na talagang malaking merkado dito na pwede mong tamaan, pati sa mga Ruso, ano pa ang pwede nilang tamaan sa Ukraine. Yung sistema ng enerhiya doon ay winasak na nila, wala namang malalaking industriya sa Ukraine, wala silang malaking export ng langis o gas. Kaya siguradong pagkatapos ng 4 na taon, kakaunti na lang talaga ang natitira na pwedeng gamitin ng mga Ruso. Sinubukan nila, talagang sinubukan nila. Kung mag-escalate, lahat para mag-de-escalate, yan ang taktika ng Ukraine, ng Ukraina. Ang pwedeng gawin ni Putin ay magtaas muli ng antas. Ganoon ang laro, ganoon ang panganib. Magtataas pa lalo ng antas, magdadala sa isang escalation na hindi kayang tapatan ng kabila. Sa totoo, magdudulot lang ito ng mas malawak na paglahok at labanan na hindi kayang suportahan ng mga Ruso. Kaya kakaunti na lang ang natitirang baraha. Para tapusin, baka paulit-ulit na lang ako. Kailangan gumawa ni Putin ng isang matinding desisyon, isang karagdagang mobilisasyon para magawa nilang suportahan ang matinding operasyon para sa 2026-27 para makuha ang Donbas at pagkatapos ay tapusin na ito. At naniniwala ako na isa itong napakahirap na desisyong pampolitika na gawin sa ngayon. Kaya't sila ay talagang nag-aatubili. Sa tingin ko, ang mga hakbang tulad ng sensura, pagmamanman at pagpaparusa sa mga vlogger at pagsensura sa social media ay ginagawa para pigilan ang hindi maiiwasan.
Walang ibang pagpipilian, mas marami pang nilalaman sa mga pinagkukunan. Talagang sandamakmak kung gusto ninyong silipin ang mga iyon. Salamat. Mayroong Russian TV kung saan naroon si Olga Skabieva, isang komentador na Ruso na nagsasabing naiinis siya sa katotohanan ng pinagtatawanan ang Russia sa pag-atake sa Moscow, sa pangit na parada at iba pa. Napakahalaga para sa kanila ang bagay na ito tungkol sa pagmamalaki. Ang pagpapakita ng imahe ng Russia ay isang bagay na ipinagmamalaki nila, pati na rin ang mga militar. Hindi kayang palampasin ng karaniwang vlogger. Kaya panurin ninyo ang mga bagay na ito. Ang katotohanan na ang Russian TV ay hayagang nagsasabing nilalait ang Russia o di nila mapigilan ang mga drone ay usaping hindi may isip noon. Isang taon nang nakalipas, pinalayas na sana siya sa telebisyon at BP. Kailangan din nating maintindihan ang pangkalahatang mood. Ito ay kahalintulad ng kabiguan ng opensiba ng Ukraine. Noong 2023, hindi maaaring pag-usapan sa Ukraine ang kabiguan ng opensiba. Walang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ito hanggang sa may ilang mga sundalo, pati na rin mula sa Azov, na pumunta sa telebisyon. At sa mga tanong ng mga mamamahayag na Ukrainian na natatanong sa kanila, ano na, opensiba? At sila naman ay sumagot, anong opensiba? Sa totoo lang, sinusubukan lang naming mabuhay. Isa yung usaping tabu, wala nang iba. Talagang tabu ang usapan na yon. Nakalaunan ay nalampasan din. Pagkatapos ng mga pagtatalo ni na Zelensky at Zaluzhny at nung idineklara ni Zelensky ang estratehiya ng kuta ng Ukraine, ibig sabihin nagkulong sila sa depensa kaya nagkaroon din sila ng malaking pagsubok. Ito, Critical na pagkatapos ay dumating ang mga ahensya ng NABU at SAPO, usapin ng korupsyon, pananagutan at iba pa, at BP. Ang mga Ruso ay meron din ito sa ngayon. Nagkaroon na rin sila noong 2022. Naalala nyo ba ang kabiguan ng unang operasyon na nagdulot ng mobilisasyon at pagtakas ng 1,000,000 Ruso? Yung mga tren na tumatakas, yung mga hanay ng mga sasakyan na tumatakas sa kaliwat kanan. Nakabawi na sila. Pagkatapos ng pagkabigo ng opensiba sa Ukraine, ibig sabihin, nag-live ako pagkatapos ng pagkabigo ng opensiba ng Ukraine, parang ang dali na lang ng digmaan. At totoo nga, tumaas ang pagre-recruit, tumaas ang alok sa komersyo, at nagawa nilang pamahalaan ang 2 taon ng pag-atake. Nayon ay nasa pababang yugto na naman sila na maaari lang mapanatili kung may dagdag pa. Pakikilahok ng Rusya. Kaya mga Ginoo, nasabi ko na ang lahat, binabati ko kayo ng magandang pagtatapos ng linggo, magandang linggo, at magkikita tayong muli sa mga darating na araw. Tinitiyak ko na sa 2 oras, mga 30% lang ng naipon ko ang naikwento ko. Bakit ganun karami? Pagkatapos sa huli, ang mga military vlogger ay nagiging paulit-ulit din sa kanilang mga kritisismo. Pero para sa mga gustong magkaroon ng mas malawak na basehan ng mga opinyon na galing sa mga Ruso, makikita ninyo ang mga link sa description. Hanggang sa muli!